Ang muling pagsilang. Kabanata 61-70. Nasira ang low ika ko. Oo, naramdaman ng sekretarya na hindi na siya nagpunas ng pawis ng maraming beses sa buong buhay niya kaysa ngayon. Kung tutuusin, isa rin siyang economics assistant na may doctorate, at karaniwan niyang tinutulungan si Hong Wigyo na maibsan ang hindi malamang na dami ng kanyang pasanin. Pero ngayon, malinaw niyang naramdaman na medyo mahina ang utak niya halatang hindi niya moari kung swerte lang ba si Hong Dali, ang alibughang young master, o bahagi ba talaga ng plano niya ang lahat. Ito ay isang hindi malulutas na misteryo. Ito ang naging conclusion na narating niya matapos itong isipin sa loob ng 2 buong oras na may IQ na 144. Ang problema ngayon ay kailangan niyang iulat ang pangatlong bagay, gayon din. At Mr. Hong, hindi lang ito. Gayon din. Halos lumuwa ang mga mata ni Hong Wigyo, sandali lang. Iinom muna ako ng tubig at huminga ng malalim. Oo nga pala, mayroon ka bang mga mabilisang kumikilos na mga table tasks sa pag-iwas sa puso? Bigyan mo muna ako, kung hindi, natatakot akong hindi ako makahinga. Well, Mr. Hong, palagi kang nasa mabuting kalusugan, at hindi ko pa ito napaghandaan. Nagsimulang magpunas muli ng pawis ang sekretarya, nanlamig ang buong katawan. Hindi, huminga ng malalim si Hong Wigyo at nakaramdam ng mas kalmado, kung mayroon pa man, sabihin mo sa akin, kaya kung panindigan. Mukhang ang maliit na alibughang anak na ito ay nagbabalak na bigyan ako ng malaking sorpresa sa pagkakataong ito. Kung gayon. Pagkatapos ay sasabihin ko. Biglang nalungkot ang ekspresyon ng sekretarya, ang bagay na ito. Bigla kong naramdaman na ang lahat ng pag-aaral ko sa napakaraming taon ay naging walang kabuluhan. Sa madaling salita, para gumamit ng isang tanyag na kasabihan sa internet, gaano ka man kalakas, kailangan mong lumuhod sa harap ng walang talo na swerte ni Master Dali. Sabihin mo muna sa akin, at titingnan ko kung ano ang nangyayari. Pinunasan ito ni Hong Wigyo. Templo, tandaan na bumagal. Oo, okay. Huminga din ng malalim ang sekretarya, pagkatapos ng concert ni Miss Lee Nianwei, tumaas ang kanyang net worth, at sa loob ng ilang araw, maraming kumpanya ang gustong magkaroon ng may mahigit 20 kumpanyang nag-aalok ng mga advertisement para kay Miss Lee Nianwei, at nag-alok sila ng kabuuang mahigit 8 milyon, ngunit desididong tinanggihan siya ni Young Master Dali. Ito ay napakabihirang para sa ganoong mataas na bayad sa pag-endorso sa advertising. Ano ang dahilan? Malaki ang adhikain ni Hong Wei sa bansa. Bagamat nararamdaman niya na sayang, hindi niya masyadong pinapansin. Curious lang siya sa dahilan. Ang dahilan ay. Lumunok ang sekretarya at sinabi, ang dahilan ay sinabi ni Young Master Dali na napakakomportableng matulog sa lap ni Miss Lee Nianwei, at natatakot siya na abala si Miss Lee Nianwei. Ahem. Halos mabulunan si Hong Wigyo sa sarili niyang laway at umubo ng malakas sa mahabang panahon. Sa huli, siya ay walang magawang ngumiti at sinabing, ang munting bastard na ito, kahit natanggihan niya ang kabilang partido, makakahanap siya ng mas magandang dahilan. Sa huli, ito ay dahil lamang sa natutulog siya kay Lee Nianwei. Maginhawa bang matulog sa iyong kondongan? Oo. Sa puntong ito, ang mukha ng sekretarya ay namula, at ang kanyang ekspresyon ay kasing kahabag-habag hanggat maaari. Ang problema ay, dahil hindi pababayaan ni Master Dali si Miss Lee Nianwei, tumaas ng husto ang kanyang net worth ni Miss Lee Nianwei. Sa loob lamang ng ilang araw, ang Kung Fu endorsement fee ay tumaas hanggang sa mataas na presyo na 800,000. Ang 20 kumpanya ay 1,800 yuan. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, walang magawa ang sekretarya, nasira ang low ika ko nang marinig ko ang balitang ito. Okay, ako ay katulad mo. Si Hong Wigyo ay walang magawa tulad niya. Magaling talaga mag-tinker itong munting bastard na ito. Muli siyang tumawa sa puntong ito, anak ko talaga siya. Matalas talaga ang paningin niya. Ang isang maliit na bituin na halos nakatago sa nakaraan ay magagawa ito sa loob ng ilang araw. Sa isang tiyak na lawak, ang orihinal na motibo ay gumastos lamang ng pera upang mawalan ng pera. Mapait na ngumiti si Hong Wigyo at umiling, ito ba ang kasabihan na ang buhay ay tungkol sa paghuhugas? Nako, ito ay talagang hindi inaasahan. Inimbestigahan ko ang anak ni Lee Nianwei, at totoo nga. Siya ay isang mabuting binhi, nasa kanya ang lahat ng dapat taglayin ng isang bituin, at wala sa kanya ang lahat ng bagay na hindi niya dapat makuha, ngunit kahit kailan ay purihin ko siya, hilingin sa akin na magkaroon ng isang libreng epekto. Sa sobrang pagpapatakbo ng isang marangyang kotse bilang isang ilaw sa entablado, walang ganap na ibang tao sa mundo ang makakagawa nito maliban sa maliit kong alibughang anak. Oo, sa harap ng katotohanan, sinabi rin ng sekretarya na laging mayabang. Kinailangan niyang ibaba ang kanyang ulo, sa palagay ko, kumpara sa Young Master, ako ay mahina pa rin. Hindi mo kasalanan. Humalaklak si Hong Wigyo at sinabing, maganda na ang ginagawa mo, ngunit kung ikukumpara sa lakas ng aking pamilya, ang kulang ay isang bahagi lamang. Isang bahagi ng swerte. Ito ay isang bagay na hindi makokontrol ng sinuman. Nag-isip sandali ang kalihim at sa wakas ay nagtapos, Mr. Hong, sa palagay ko sa maraming pagkakataon, ang swerte ay bahagi din ng lakas.
Hahaha, okay, I consider natin itong little loser na swerte. Si Hong Wigyu ay talagang masama ang pakiramdam ngayon, nga pala, ano ang pinagkakaabalahan niya kamakailan? Oo, sabi ni Hong Wigyu kay Hong Dali. Kahit isang bulag ay nakikita ang pag-aalaga at pagmamalasakit ni Hong Dali. Bilang isang katulong, natural na gusto niyang malaman ang lahat ng hindi sexual na kinaroroonan ni Hong Dali, ang young master ay bumili noon ng isang nobelang istasyon. Ito ay orihinal na tinatawag na Zero Point, ngunit ang young master ay pinalitan ito ng terminal. Tanging ngunit. Buti na lang at ang young master ay nakahanap ng isang business manager na sinasabing magaling maghagis ng pera, at pagkatapos ay pinabayaan ito. Nakahanap siya ng isang business manager na magaling maghagis ng pera. Biglang naramdaman ni Hong Wigyu na medyo kulang ang kanyang IQ. Gamitin, sabihin sa akin kung ano ang sitwasyon noong panahong iyon. Ang young master ay personal na nagpunta upang mag-recruit ng mga tao sa oras na iyon, sabi ng kalihim, may kabuuang 37 tao ang nag-apply para sa trabaho, kabilang ang lahat ng uri ng mataas na pinag-aralan ng mga talento na may background sa pananalapi. Nag-aral ako ng D. Sa advertising at iba pa, at lahat sila ay ipinasa ni young master Dali. Aba, paano pumasa yung huli? Tanong ni Hong Wigyu. Ang huli. Ang sekretarya ay muling nagpunas ng malamig na pawis, ang huli ay nagsabing nagtapos siya sa isang pangatlong antas ng universidad. Pagkatapos ay sinabi niyang magtapon siya ng pera sa puntong ito. Pagkatapos, si Master Dali ay nagdesisyon kaagad at sinabing, ikaw ang bahala. Ito ang orihinal na mga salita ni Young Master Dali noong panahong iyon. Nang matapos ang bagay na ito, walang magawa ang sekretarya, Mr. Hong, pakiramdam ko ay sira na naman ang aking loika. Well, ang ideya ng munting bastard na ito ay talagang hindi isang bagay na mauunawaan ng mga ordinaryong tao. Napangiti si Hong Wigyu at sinabing, well, huwag na tayong kumilos sa pagkakataong ito at tingnan kung hanggang saan niya ito makukuha. Anyway, ang isang maliit na istasyon ay hindi magastos. Hayaan mo na lang siyang manggulo. Siguraduhin lamang na mayroon siyang sapat na pera sa kanyang card. Wala na tayong pakialam sa ibang bagay. Hayaan mo siyang manggulo mag-isa. Ano pa bang meron? Kabanata 62 Liu Yue. Kamakailan, sinabi ni Miss Ling Xiaoyi na si Mr. Dali ay halos palaging natutulog sa klase kamakailan. Sa tingin ko ang katotohanan na ang kalusugan ng young master ay bumuti ay maaaring may kinalaman dito. Noong nakaraan, si Mr. Dali ay halos hindi nakatulog sa klase. Iniulat ni Secretary Hui, bukod pa rito, kapag ang young master ay hindi natutulog sa klase, siya ay karaniwang nagbabasa ng mga nobela sa website ng kanyang mobile phone. Si Master Dali ay magsulat ng mga libro para sa kanya ang presyo ng pagbili ay 1,000 yuan bawat salita. Pagbabago lang yan. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Parang ito lang. Hinawakan ni Hong Wigyu ang kanyang baba, well, itong munting talunan. Ang mabuting kalusugan ko ay maaaring dahil sa pagtulog ng ganito araw-araw, tulungan akong makipag-ugnay sa kanilang guro at huwag istorbohin siya sa klase, naalala kong hindi niya sinabi na gusto niyang gumawa ng isang pelikula. Oo. Sabi, nagsimula na ang shooting ng maliit na budget na maikling pelikula na, Unexpectedly, Great Power Works Miracles, na binanggit noon ng young master. Ang munting bastard na ito ang nagbigay ng pangalang ito. Nakangiting sabi ni Hong Wigyu, anyway, if he wants to play, just tell him to play casually okay. By the way, please tell the servants around him more. There is nothing else but one thing. Sa puntong ito, napakaseryoso ng ekspresyon ni Hong Wigyu na halos nakakasama, bantayan ang kaligtasan ni Dali, at huwag na huwag. Anong delikadong aktibidad? Kung hindi, kung may mangyari kay Dali, papatayin ko sila. Bilang ganap na controller ng isang supergroup, karaniwang pinag-uusapan ni Hong Wigyu ang tungkol sa mga gawain ng kanyang anak na si Hong Dali sa isang napakagandang paraan. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay isang mabuting tao sa katunayan, sino ang maaaring bumuo ng kumpanya sa lawak na ito, sino ang maaaring maging isang mabuting tao. Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Wigyu, kinilig ang sekretarya at mabilis na sumagot, oo, naiintindihan ko. Bahagyang iwinagayway ni Hong Wigyu ang kanyang kamay at sinabing, sige, pumunta ka at maging abala. Tandaan na sabihin sa Departamento ng Negosyo ng Real Estate, hilingin sa kanila na mag-issue ng abiso, na nagsasabi na hanggat handa silang lumipat, ang lumang gusali ay papalitan ng bago, isa na may patag na bubong at isa na may patag na bubong. Yes, umalis agad ang secretary. Tianjin City, Turkey Software Headquarters, East 2nd Ring Road, Turkey Building, 15th floor, President's Office. Si Liu Yue ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa mataong pulutong sa ibaba, at huminga ng malumanay. Mahilig siyang tumingin sa mga tanawin sa labas ng bintana ng ganito, kumukuha ng mga bundok at maliliit na bundok sa isang sulyap. Eto na, hindi mataas ang locus yung ito, ngunit hindi rin ito masyadong mababa. Kung ito ay masyadong mataas, ito ay magiging mahirap na umakyat at bumaba sa hagdan, na magiging isang pag-aaksaya ng oras. Kung ito ay masyadong mababa, mawawalan ka ng pakiramdam na tinatanaw ang lahat ng nabubuhay na nilalang, na magpapadepress sa iyo. Mr. Liu, ang pinakabagong balita mula sa pamilya ni Chen Hong ay inilabas na.
Marahang lumapit ang business assistant at iniabot ang isang folder sa kanyang kamay kay Turkey President Liu Yewei. Well, tingnan ko. Binuksan ni Liu Yewei ang folder, sinulyapan ito, umiling, at nakangiting sinabi, ang Hong Wigyu na ito ay napakaingat pa rin sa paggawa ng mga bagay, mahirap malaman kung saan magsisimula. Oo. Negosyo ang katulong ay mahinang nagsabi, ngunit ayon sa aming pagsisiyasat, ang anak ni Hong Wigyu na si Hong Dali ay gumagawa ng kaunting mga hakbang kamakailan, at tila si Hong Wigyu ay lubos na sumusuporta. Hong Dali. Masungit na sinabi ni Liu Yewei, ang maliit na alibughang anak na iyon, noong huling beses na dinaya niya ang 500,000 yuan ni Ming Cheng at Haiwang. Talagang hindi inaasahan. Pag-usapan natin kung ano ang ginawa niya kamakailan. Bilang isang katunggali, imposible para sa CEO ng Turkey na si Liu Yewei na gawin ito. Huwag pansinin ang mga galaw ng Chench Company. Sa kaharian ng langit, ang Chench at Turkey ay dalawang behemoth, at pareho silang nasa network ng computer, at maraming negosyong magkakapatong sa pagitan nila. Nais ni Liu Yewei na makatulog siya kasama si Chen Ge sa kanyang mga panaginip, upang ang kanyang kumpanya ng pabo ay natural na umunlad. Kung may mga kondisyon, dapat mong gawin ito, at kung walang mga kondisyon, dapat mong gawin ito kahit na lumikha ka ng mga kondisyon. Natural, hindi hahayaan ni Liu Yewei na umalis si Hong Dali, isang maliit na aliberga. Kabilang sa mga pangunahing aksyon ni Hong Dali, isa-isang iniulat ng business assistant, pagkuha ng real estate, pag-aalaga ng mga aso, pagsasanay sa mga babaeng bituin, paggawa ng sarili niyang pelikula, at pagbili ng istasyon ng nobela at paghiling sa mga may akda na magsulat ng mga libro para mabasa niya. Pagkatapos makinig. Kahit na siya ay isang katunggali, si Liu Yewei ay hindi maaaring tumawa o umiyak tungkol sa mga ginawa ni Hong Dali, nakakalungkot talaga para sa pamilyang Hong na magkaroon ng isang alibughang anak sa kanilang stall. Mayroon bang anumang depekto dito? Kahit anong tingin mo sa mga bagay na ito, hindi mo maiwasang matawa. Walang gaanong pag-asa si Liu Yewei na malabanan ang kanyang mga katunggali. Totoo ito sa pagkakataong ito, ngunit ngumiti ang sales assistant at sinabi, nakuha ni Hong Dali ang maraming lupain malapit sa Yalisiang nightclub sa West 4th Ring Road. Ito ay wala sa sarili, ngunit ano? Tanong ni Liu Yewei. Bilang isang business assistant, siguradong high-end ang talent niya. Hindi siya magtipid sa mga walang kwentang bagay. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit nabaliw si Hong Wigyu sa pagkakataong ito. Upang mapasaya si Hong Dali, binili niya siya ng daan-daang milyong lupa, na lahat ay nasa pangalan ni Hong Dali. Sinabi ng katulong sa negosyo, ayon sa aking pagsusuri, mayroong dalawang posibilidad para sa bagay na ito. Sabihin mo sa akin kung ano ang posible, tanong ni Liu Yewei. Inayos ng business assistant ang kanyang salamin at sinabing, sa Fengyuan Lake, sinasabing binili ni Hong Wigyu ang tuktok ng bundok dahil gusto ni Hong Dali na sakupin ang bundok at maging hari sa isang kapritsyo. Mayroon ding ilang piraso ng lupa, lahat ay malapit sa Tube Rose. Ang dahilan ng pagbili ng mga piraso ng lupang ito ay nakakatuwang sabihin. Nakangiting sabi ng business assistant, ang dahilan talaga ay dahil bumuti ang pisikal na kondisyon ni Hong Dali kamakailan. Inakala ni Hong Wigyu na ito ay dahil sa paglustay ng pera ni Hong Dali. Gusto lang niyang gastusin ang kanyang pera kasama si Hong Dali. Mahilig si Hong Dali sa pag-aalaga ng aso, kaya binili niya ang lahat ng lupain malapit sa Tube Rose at ibinigay ito kay Hong Dali para ipagpatuloy ang kanyang mga aso. Paft. Hindi nakatiis si Liu Yewei, bigla siyang tumawa at sinabing, itong Hong Wigyu, hindi ko inaasahan na siya ay matanda at baliw. Teka, may balita na ba? Mayroon pa. Ang business assistant ay nagsabi, si Hong Wigyu ay nangongolekta pa rin ng lupa at real estate. Sinasabi na higit sa 400 milyong yuan ang namuhunan. Mr. Liu, tingnan mo kami. Saglit na nag-isip si Liu Yewei at biglang nagtanong, hindi madaling hahawakan ni Hong Wigyu ang ganoon kalaking asset. Maganda talaga ang pisikal na kondisyon ni Hong Dali. Pagpapabuti. Hindi ba dahil sa mga patakaran ng bansa sa West 4th Ring Road? Walang pinag-uusapan sa anumang bansa na nagpapaunlad ng West 4th Ring Road, sabi ng business assistant, ngunit talagang bumuti ang kalusugan ni Hong Dali. Nang gusto niyang bilhin ang Fengyuan Lake, may nakakita sa kanya na naglalakad sa kanyang aso ng higit sa 2,000 metro nang hindi sinasabing siya ay pagod. Okay. Mariing pinalakpakan ni Liu Yewei ang kanyang mga kamay, si Hong Dali, isang may sakit, ay gumaling na sa kanyang katawan at mga buto. Sa sobrang pagmamahal ni Hong Wigyu sa kanya, tiyak na magagawa niya ang ganitong bagay. Hindi ba't mayroon din tayong ilang piraso ng Hong Wigyu sa West 4th Ring Road? Hindi mo ba alam? Bigyan mo siya ng ilang kamay at pagkatapos ay ibenta lahat. Maingat na nagtanong ang business assistant, Mr. Liu, ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magtanong kung hindi mo dapat. Pumunta ka dali. Daan. Oo. Pawis na pawis ang business assistant at agad na umatras. Nang walang laman ang opisina, nginisya ni Liu Yewei ang gilid ng kanyang bibig. Hoy, Hong Wigyu, kailangan kitang bigyan ng magandang bagay sa pagkakataong ito, haha. Kabanata 63, nasasabik na magdagdag ng kayamanan ng aso. Well, hindi alam ni Hong Dali kung ano ang nangyari sa mga gumagawa ng desisyon sa itaas.
Sa oras na ito, dahan-dahan siyang nakahiga sa mesa, kinakalikot ang napakagandang panulat na nagkakahalaga ng 3,800 yuan sa kanyang kamay sa pagkabagot, umiikot-ikot na parang propeller ng helicopter, habang iniisip, ngayon ang index ko sa kalusugan ay 100 puntos na ang puno, ngunit ang may sakit na katawan at buto na ito ay biglang gumaling ng lubusan, na medyo hindi makatwiran ngayon, na ang aking pamilya ay hindi makatwiran ngayon. Kung kailan mabubunyag ang sikreto, at kailangan kong gumawa ng paraan para harapin ang bagay na ito. Kailangan kong sabihin na tama ang ideya ni Hong Dali. May isang sistema sa kanyang isipan, at hindi niya dapat ipaalam sa sinuman ang tungkol dito, dahil walang sinuman ang makapagpaliwanag nito ng malinaw, at siya mismo ay hindi makapagpaliwanag kung paano nabuo ang sistemang ito. Siyempre, ayaw niyang isipin ito. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay alisin ang mga dahilan ng pagbabago ng kanyang katawan mula sa masama tungo sa mabuti. Malinaw na hindi makatuwiran na umasa lamang sa alibughang pera upang ilipat ang Diyos, ito ay isang panahon ng agham pagkatapos ng lahat. Ano ang dapat nating gawin? Sa totoo lang, napakagandang impresyon ni Hong Dali sa kanyang ama, si Hong Wigyu, at sa kanyang ina, si Lan Roxy. Ayaw niyang linlangan sila, ngunit wala siyang magagawa sa sistema. Ang mga bagay na hindi maipaliwanag ay maaari lamang maging mas madidilim. Para sabihing bumuti ang katawan ko pagkatapos mag-ehersisyo. Hindi ito mapagkakatiwalaan. Binibilang ni Hong Dali ang bawat isa sa kanyang mga daliri, para sabihin na siya ay nahawaan ng virus dati. Iyon ay hindi posible. Ang paraan ng kanyang katawan tulad ng dati ay tiyak na isang likas na kadahilanan, at imposibleng ito ay hindi nagamot. Ngunit ito ay hindi gumaling. Hindi makatutuhanang sabihin na biglang gumaling ang sakit. Anong uri ng 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum at 10,000 taong gulang na ginseng ng niebe? Ang isang ito ay mas hindi mapagkakatiwalaan, ito ay masyadong maraming martial arts na pelikula. Speaking of martial arts movies, biglang nagkaroon ng ideya si Hong Dali sa kanyang isipan, oo, may plot sa The Legend of the Condor Heroes. Nahulog si Xiao Longno sa bangin at kumain ng ilang uri ng isda sa tubig para ma-detox ang lason ng heartwort o love flower. Anyway, kumain lang siya ng kung ano-ano at dahan-daang gumaling. Tapos kaya ko to at uminom lang ako. Drink lang ako. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Hong Dali na magpadala ng text message, Xiao Yi, iyon ang kapanapanabik na inumin na karaniwan kong iniinom. Paano ang pabrika na ito? Malakas ba ito? Mabilis na sumagot si Xiao Yi, para sa akin ito. Hindi ako sigurado, young master, ano ang mali? Sinabi ni Hong Dali, iyon ang nangyari. Nagtataka lang ako kung bakit biglang bumuti ang katawan ko. Medyo komportable ako nang uminom ako ng nakakapanabik na inumin na ito. Ininom ko ito ng ilang araw pa, at pagkatapos ay mas gamaan ang pakiramdam ko. Ngayon ay pakiramdam ko ay walang mali sa aking katawan. Dapat ay may ilang sikretong recipe ang inuming ito, ang uri na ipinamana ng aking mga ninuno. Nako, hindi ko na mapipigilan ang pag-inom ng lahat. Alam ni Hong Dali na ang kapana-panabik na inumin na ito ay isang functional na inumin pa rin. Sa iba't ibang sustansya na idinagdag, tiyak na hindi ito simpleng inumin tulad ng orange juice. Maaaring hindi naniniwala ang mga magulang na ang bagay na ito ay mabuti para sa pag-inom. Sa oras na ito, kailangan mong magtrabaho sa iba pang mga aspeto, hindi ba gusto mong kumain ng gobaw pickle sa panahong ito, iyon lang. Oo naman, mabilis na sumagot si Xiao Yi, talaga. Saka ko sasabihin sa master ngayon din. Halos yun lang. In short, naglatag lang muna siya ng pundasyon at itinago sa sarili niya ang napakasakit na bagay na ito. Sa ganitong paraan, magiging mas madaling ipaliwanag kapag lumitaw ang iyong iba pang mga katangian, malusog ang iyong katawan, at ang iba mo pang mga katangian ay natural na dahan-daang mababawi. Dahil dito, umabot ng mahigit 10 minuto bago niya muling natanggap ang text message. Nagulat si Hong Dali nang makita niya ito. Tatay, bastos, nasa conference room ako ng school, punta ka agad. Napakabilis. Personal na dumating si tatay. Mabilis na tumayo si Hong Dali. Kitang-kita ang panginginig ng mga guro na nasa klase. Bamulong si Hong Dali, guro, gusto kong magbakasyon at bumalik mamaya. Guro, sige, huwag kang mabalisa. Alam ko. Dahan-daang lumabas ng silid-aralan si Hong Dali, pagkatapos ay nag-jogging ng ilang hakbang patungo sa malaking conference room sa ikatlong palapag. Nagulat siya sa pagbukas niya ng pinto at sinabing, Dad, are you, ililipat mo ba ang ospital dito? Hindi katakataka na labis na nagulat si Hong Dali. Halos dinala ni Hong Wigyu ang buong medical team. Mayroong hindi bababa sa 5 o 6 na doktor sa buong conference room, at 7 o 8 kagamitang medikal, malaki, katamtaman, at maliit. Mula noong nagpadala si Hong Dali ng text message kay Xiao Yi hanggang sa pagdating ni Hong Wigyu sa paaralan, hindi ito umabot ng 15 minuto. Hindi na kailangang banggitin ang mga alalahanin ni Hong Wigyu tungkol kay Hong Dali matapos ang gayong malaking labanan ay nilikha. Maingat na tiningnan ni Hong Wigyu si Hong Dali at kumaway sa kanya, sinabi sa akin ni Xiao Yi ang lahat ng sinabi mo. Halika dito Dali at hayaang suriin ng doktor ang iyong kasalukuyang kondisyon. Oh, okay. Hong Dali lumapit siya ng nakangiti.
Pagkatapos ng isang round ng eksaminasyon, ang tibok ng puso, pulso, tugon ng kalamnan, mga panloob na organo, at electrocardiogram ay nakumpleto lahat. Tumango ang doktor at ngumiti at sinabing, "Congratulations to Mr. Hong, talagang bumalik na sa normal ang katawan ni Young Master Dali." Kasalukuyan siyang napakalusog, ngunit maganda pa rin ang kanyang lakas ng kalamnan at iba pang aspeto. Medyo mahina na siya, ngunit gumaling na ang kanyang kalusugan, at naniniwala akong unti-unting gagaling ang ibang aspeto. Napakagaling na doktor. Hindi na makapaghintay si Hong Dali na halikan siya, sinabi niya ito, at kapag umabot na sa 100 ang iba niyang katangian, hindi na siya pagdudahan ng kanyang mga magulang. Nang marinig na talagang nakabawi na si Hong Dali sa kanyang kalusugan, 2 beses na tumawa si Hong Widyu, at pagkatapos ay biglang sinabi sa doktor, sa pisikal na pagsusuri ngayon, si Dali ay medyo mas malakas kaysa dati, ngunit ito ay limitado. Naiintindihan mo ba? Tumango ang doktor. Naiintindihan. Mr. Hong, balik muna tayo. Pumunta ka. Tumango si Hong Widyu. Pagkaalis ng lahat ng mga doktor, maingat na nagtanong si Hong Dali, "Tatay, ano ka?" "Silly boy, ano ako?" Hinaplos ni Hong Widyu ang buhok ni Hong Dali, pagkatapos ay bumantong hininga at sinabing, "Huwag mo nang tanungin ang tiyak na dahilan. Sa madaling salita, ginagawa ko lang ito para sa iyong kapakanan, alam mo ba?" "Well, naiintindihan ko." Hindi alam ni Hong Dali ang dahilan, ngunit masunurin siyang tumango. Ngumiti si Hong Widyu, iniba ang usapan, at sinabing, "Halika, sabihin mo sa akin, ano ang nakakapagpasaya sa iyo?" Narinig kong sinabi ni Xiaoyi, "Umiinom ka ba ng nakakapanabot na inumin na iyon?" Si Hong Dali ay mapagpasyang nagpanggap na tanga, mukhang ganoon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Anyway, ang sarap lang sa pakiramdam na inumin ito. Ang mga nakakatuwang inumin ay hindi dapat magpagaling ng mga sakit. Hinawakan ni Hong Widyu ang kanyang baba, "Ano pa ang madalas mong kinakain kamakailan?" Sabi ni Hong Dali, "Go Bao Pickles, tama ba? Gusto kong kumain ng Go Bao Pickles kapag kumakain ako, haha. Haha, dahil ba ako ay nasa sabik kay Go Bao? Ang pagsasama-sama ay maaaring maibalik ang iyong mga buto sa katawan. Ito ay medyo mahiwaga." Noong una ay binalak ni Hong Widyu na magtanong ng mas mabuti, tutal, ang paliwanag na ito ay medyo hindi mapagkakatiwalaan, ngunit biglang naisip, kalimutan mo na ito, ayokong magtanong, ang Diyos ay maaaring gumawa ng isang malakas na katawan. Ang pagbuti ay isang napakaswerteng bagay sa sarili nito. Huwag maging gaaman upang maiwasang masira ang iyong kapalaran. Sa pag-iisip nito, agad na huminto si Hong Widyu at sinabi na lang kay Hong Dali, "Ngayong nasa mabuting kalusugan na ang aking maliit na talunan, makatitiyak ako. Tandaan, huwag sabihin kahit kanino na ang iyong kalusugan ay ganap na mas mabuti. Sabihin mo lang na mas mabuti ka na, okay?" Ngumuso si Hong Dali at sinabing, "Kung gayon, pupunta ako sa klase." "La! Halika, munting bastard." Kahit na sinabi niya ito, naramdaman pa rin ni Hong Widyu ang pananakit ng kanyang ilong. Ito ay talagang magandang balita. Higit sa 10 taon ko itong hinihintay araw at gabi, at sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Kabanata 63, Pagkain ng mainit na kaldero. Pangalawang update. Gatlang M. Tanghali na agad. Inayos ni Hong Dali ang kanyang mga gamit at naghanda para sa tanghalian. Paglabas niya sa silid-aralan, nakita niya si Tang Moxon na naghihintay sa pintuan. Bigla siyang nagtanong, "Zinkson, bakit ka nandito? Ano bang problema mo? Hindi ka ba kumakain mag-isa sa tanghali?" Namula si Tang Moxon, tumingin sa paligid at nakitang walang mga kaklase sa paligid, at bumulong, "Dali, gusto kong kumain ng mainit na kaldero, maaari ka bang sumama sa akin?" Pagkatapos sabihin ito, ang batang babae ay namula at idinagdag, "Mas mabuting manatili sa isang lugar na mas kakaunti ang tao, at mas maganda ang pribadong silid. Nagkukusa ka na kumain ng mainit na kaldero sa akin at humingi ng isang lugar na may mas kaunting tao. Mas gusto ang isang pribadong silid." Ang unang reaksyon ni Hong Dali ay mali ang paraan ng pagbukas niya ng pinto ngayon. Imposibleng magkusa ang Zinkson ko na imbitahan siya sa hapunan. Talagang hindi siya ang uri ng babae na gumawa ng ganoong hakbangin. Ang pangalawang reaksyon ay ang kanyang pamilya ay walang sapat na pera muli. Sa makatuwid, si Hong Dali ay hindi masyadong nasa sabik, ngunit nagtanong ng may pagtataka, "Bakit? Hindi ito katulad ng iyong estilo. Ang tanga mo, sabihin mo lang kung papayag ka o hindi." Namula ang mukha ni Tang Moxon sa galit, at galit na sinabi niya, "Kung hindi ka pumayag, aalis ako. Tinatamad akong makipag-usap sa iyo." "Oo, bakit hindi pumayag?" Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, "Kung gayon, umalis na tayo. Dahil ang aking pamilya Zinkson ay gustong kumain ng mainit na kaldero, kung gayon bakit hindi ka pumayag? Pumunta ka na lang sa pinakamagandang hotel." Sino ang iyong Zinkson?" Tinadyakan ni Tang Moxon ang kanyang mga paa at tumakbo ng ilang metro ang layo mula sa Hong Dali, "Sumunod ka sa akin, huwag kang sumama sa akin. Kung hindi, o ibaluktot ko ang iyong mga tainga."
Ang batang babaeng ito ay halatang may mali ngayon. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, aba, kailangan ko talagang magtanong tungkol dito pagdating ko doon. Matapos sumakay sa sarili nilang anghel na may mataas na pakpak, 3 praying angel ang nagbukas ng daan at dumiretso sa pinakamarangyang Dynasty Hotel sa malapit. 6 na babaeng dogleg ang may pananagutan sa pagbukas ng pinto, at 3 lalaking dogleg ang responsable sa paghahanap sa manager ng lobby. Gusto ng aking young master na kumain ng hot pot. Makinig sa akin, gusto ko ang pinakamasarap na sopas, ang pinakamasarap na karne, ang pinakamagandang kapaligiran at ang pinakamahusay na serbisyo. May isang bagay na hindi nasisiyahan sa aking young master at nasira ang iyong tanda. Nakita ito ng manager ng lobby. Alam niyang hindi niya kayang saktan siya, kaya tumango siya na parang manok na kumakain ng kanin. Oo, tiyak. Tingnan natin ang reward. Si Hong Dali ay mukhang isang mayamang tao, 2,000. 3 lalaki ang dumating sa estilo. Ini-swipe niya ang card niya sa counter at sinabing, ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi ka magmadaling umalis? Masayang umalis ang manager ng lobby. Ngumuso si Tang Moxon sa gilid, ang fox ay nagkukunwaring kapangyarihan ng tigre, ito ay talagang magandang material para gamitin bilang paa ng aso. Sinabi ni Hong Dali ng buong pagmamalaki, syempre, palagi akong may masarap na panlasa. Pagdating nila sa pinto ng pribadong silid sa pinakamagagandang panahon ng kaluwalhatian ng hotel, binuksan ng waiter ang pinto, lahat, pakiusap. 2 salita ang sapat upang ilarawan ang pribadong silid ng maluwalhating panahon napakatalino. Ang lahat ng nakikita ay ginintuan at nilagyan ng pilak, ang kisame ay isang European-style na all-copper na chandelier, ang sahig ay isang Persian pure wool carpet, at maging ang malaking solid wood dining table ay isang marangyang bersyon ng dark gold na nilagyan ng mga diamante. Ang pinakamalaking kulay sa buong silid ay ang tuhaw gold, na tunay na maningning at palaging paborito ng mga may matagumpay na karera at may kayamanan upang aliwin ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Ipinahayag ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan sa kapaligiran dito, not bad, it's interesting. Mabilis na dumating ang pagkain, at agad na nalinas ang paligid. Nang si Hong Dali at Tang Moxon na lamang ang naiwan sa buong pribadong silid, nagtanong si Hong Dali, Zin, pinuntahan mo ako ngayon, dapat hindi mo lang gustong kumain ng mainit na kaldero. Walang tao dito, sabihin mo sa akin ang isang bagay na tiyak. Ang espasyo dito ay sapat na malaki, ito ay isang ganap na ligtas na kapaligiran, si Tang Moxon ay bamulong pa rin, nabalitaan ko na si Uncle Hong ay pumunta sa paaralan upang makita ka ngayon. Nagdala rin siya ng maraming mga doktor at kagamitang medikal. Nasa mabuting kalusugan ka ba? Oo, kakaibang sabi ni Hong Dali, ito ay isang magandang bagay. Napunta ka sa akin dahil dito. Bueno, tumingin muli si Tang Moxon sa paligid, sumandal sa tainga ni Hong Dali, at sinabi, hindi mo dapat pag-usapan ang iyong mabuting kalusugan. Dapat mong ilihim ito. Ganun din ang sinabi ng tatay ko. Agad namang natakot si Hong Dali, bakit? Hindi sinabi sa akin ng tatay ko, pwede bang sabihin mo sa akin kahit kaunti? Kung gayon kailangan mo akong dalhin sa pelikulang, Never Expected, ngayong gabi. Ang pagpapalakas ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. Iniunat ni Tang Moxon ang kanyang maliit na daliri at sinabing, at kailangan mong mangako na hindi mo sasabihin kahit kanino ang tungkol sa iyong pinabuting kalusugan. Kung pumayag ka, hilahin natin ang kawit. Okay, hilahin mo lang ang hook. Iniunat niya ang kanyang mga daliri upang makipagkasundo kay Tang Moxon, at pagkatapos ay nagtanong na parang magnanakaw, ano ang nangyayari? Muling kinumpirma ni Tang Moxon ang kapaligiran, at pagkatapos ay misteryosong sinabi, dahil ang aming dalawang pamilya ay may magandang relasyon, kaya wala akong kinalaman sa mga gawain ng iyong pamilya. May alam ako tungkol dito, tulad ng taunang pagpupulong ng pamilya. Ang iyong bagay ay may malaking kinalaman sa pagpupulong ng pamilya. Hindi ba? Natatakot na sinabi ni Hong Dali, mabuti ba ang aking kalusugan? May kinalaman sa pagpupulong ng pamilya. Siyempre naman. Dahan-daang ipinaliwanag ni Tang Moxon kay Hong Dali, mahina ang iyong kalusugan noon, at alam kong napakaraming tao sa iyong malapit na pamilya. Ikaw lang ang nag-iisang anak sa pamilya ng aking Uncle Hong. Sa tingin mo ba kung wala ka sa mabuting kalusugan, maaari kang mamatay bigla anumang oras? Ano ang mangyayari sa mga naiinggit sa iyo? Will. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Hong Dali ng lamig sa buong katawan. Tiyak na hindi sila gagawa ng anumang hakbang, dahil hindi ko masasabi kung kailan ako mamamatay. Maghintay lamang sila hanggang sa ito ay handa. Ngunit kung ako ay mabuhay o mamatay ay walang kinalaman sa kanila. Bakit hindi mahalaga? Napakahalaga nito. Mukhang seryoso si Tang Moxon, sa tingin nila ay hindi ka na mabubuhay ng matagal, kaya kapag namatay ka, si Uncle Hong ay automatikong magiging matanda sa pamilya Hong kapag siya ay umabot sa 60 taong gulang. Sa kabilang banda, ang mga ari-arian ni Uncle Hong ay magiging 100%. Sa 70 kaso, siya ay ibibigay sa pamilya ng pamilyang ito at ang ibig sabihin ng yaman na ito. Matapos marinig ang paliwanag ni Tang Moxon, biglang naunawaan ni Hong Dali, hindi ba ibig sabihin nito na ang perang kinikita ng aking ama ay para sa pamilya? Kumita ba ang buong pamilya nang walang ginagawa?
Ang kahulugan ay karaniwang pareho. Sinabi ni Tang Moxon, bagaman ang iyong pamilyang Hong ay hindi sumusuporta sa mga taong walang ginagawa, ang pera ay ipapamahagi din sa mga batang iyon na may malakas na kakayahang kumita. Sa madaling salita, mayroon lamang silang mga benepisyo at walang pinsala. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ni Tang Moxon pagkatapos ay sinabi niya, ngunit, biglang bumuti ang iyong kalusugan, at ang posibilidad ng biglaang pagkamatay ay hindi malamang. Malamang na mabubuhay ka pa at sisipa sa isa pang 10 o 20 taon. Sa panahong iyon, ang katayuan ng aking tiyuhin Hong bilang isang elder ay magiging walang limitasyon. Kung ma-extend ang termino, maaaring ako, Uncle Hong, ay direktang maging elder dahil sa talento ko sa negosyo, ngunit isang bagay ang sigurado, ang mga ari-arian ni Uncle Hong ay ipapasa sa iyo, ang nag-iisang tagapagmana, at mawawalan na siya ng kontrol sa oras na iyon. Sa puntong ito, marahas na sinabi ni Tang Moxon, sa tingin mo, sino ba ang hindi magseselo sa ganoon kalaking halaga ng pera? Sino ang hindi mag-aalala tungkol dito? Isa kang aliberga, sino ang nakakaalam kung paano mo gagastusin ang pera? Chapter 65, lumipad ang nilutong Photo. Nagulat ako. Kung hindi pinaalalahanan ako ni Tang Moxon, hindi ko maiintindihan ang koneksyon. Sa katunayan, hindi ito kasalanan ni Hong Dali. Kung tutusin, hindi niya masyadong naiintindihan ang tungkol sa pagpupulong ng pamilya Hong. Sa kanyang impresyon, kahit na bigla siyang mamatay, ang ari-arian ng kanyang sangay ay kontrolado pa rin ng kanyang mga magulang, at ang huling pagmamay-ari ng ari-arian ay hindi pa rin maaapektuhan ng ibang tao. Ngunit ngayon pagkatapos marinig ang mga salitang ito mula kay Tang Moxon, naunawaan kaagad ni Hong Dali. Ang dahilan kung bakit umunlad ang pamilyang Hong sa higanteng pamilya nito ngayon ay dahil dito, pagbawi ng asset. Sa madaling salita, ang kayamanan ng sinuman sa pamilya ay hindi maaaring maging sanhi ng pag-agos dahil sa ilang mga kadahilanan, ngunit tataas lamang. Ang mga ari-arian ay nakatagilid sa mga anak ng pamilya na may kakayahang kumita ng pera, at ang mga ari-arian ng mga walang anak ay nakuhang muli para sa layuning ito. Dahil mismo sa panuntunang ito na partikular na mahirap para sa mga dayuhan na agawin ang mga ari-arian ng mga miyembro ng pamilyang Hong. Kung mayroon kang mga anak, ikaw ay magiging sa iyong mga anak, at sa kasalukuyan ay tila dapat itong ipasa sa mga anak na lalaki kaysa sa mga anak na babae, hindi bababa sa ang ratio ay ibang-iba. Kung tungkol sa kawalan ng anak, ni-recycle lang sila ng pamilya. Sa ganitong paraan, nagiging imposible para sa mga dayuhan na sumama sa pamilyang Hong sa pamamagitan ng pag-aasawa, at pagkatapos ay palihim na pinapatay ang mga anak ng pamilyang Hong upang agawin ang mga ari-arian. Originally ito ay isang magandang bagay, ngunit ngayon ay tila na ito ay maaaring hindi talagang isang magandang bagay kapag ito ay nangyari sa akin kahit na ang aking katawan ay nakabawi na ngayon, at ito ay talagang isang bagay na dapat panatilihing lihim. Kung ang nilutong pato ay lilipad, ito ay magiging hindi komportable para sa lahat. Hindi siya natatakot sa mga magnanakaw, ngunit natatakot na makaligtaan. Ayaw ni Hong Dali na kailangang maging handa sa isang desperadong mamamatay na biglang sumulpot sa kalsada anumang oras at kitilin ang kanyang buhay. Kung tutusin, tiyak na mapapatay siya ng isang tunay na mamamatay tao at pagkatapos ay magpakamatay. Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Hong Dali ng lamig sa buong katawan at nababalot ng malamig na pawis ang kanyang ulo. Bumulong siya, salamat Zinkson sa pagpapaalala sa akin, pero bakit mo sinasabi sa akin ito? Hindi mo ba ako palaging minamaliit? Sa tingin mo ako, galit ba ako sa iyo nang walang dahilan? Ngumuso si Tang Moxon, walang normal na tao ang magkakaroon ng magandang impresyon bilang isang aliberga, tama ba? At saka, fiancé mo naman ako sa pangalan, kaya hindi kwenta ang pagtulong sa iyo. Ano? Sa puntong ito, ang mukha ni Tang Moxon ay namula at siya ay umugang na parang lamok, sino ang gustong maging alibughang asawa nila? Okay. Ang impresyon ni Hong Dali kay Tang Moxon ay biglang bumuti ng husto. Bagamat ang batang babae na ito ay palaging laban sa kanya, ang pangunahing dahilan ay talagang akayin siya sa isang mas mabuting landas. Nakakalungkot lang na ito ay nakatakdang maging walang pag-asa kung hindi mawawala ang iyong kapalaran, hindi ka maaaring makipagpalitan ng mga puntos ng katangian, at kung hindi ka makapagpalitan ng mga puntos ng katangian, hindi ka maaaring maging isang tunay na lalaki. Ito ay talagang isang hindi malulutas na problema, naisip ni Hong Dali. Hindi mo masasabi ang totoo kung ano ang iniisip mo sa iyong puso. Binago ni Hong Dali ang paksa, okay, alam ko na kung ano ang gagawin. Zinkson, hahanapin kita pagkatapos ng klase sa gabi. Mag-shoot tayo ng pelikula, okay. Okay. I-shoot mo lang ang mababang budget na, hindi inaasahan, great power can work miracles. Ang halaga ng maikling pelikulang ito ay 10,000 yuan lang, napakasimple. Tama na yan. Huling sinabi ni Hong Dali. Napakagandang aliberga, lubos na nadama ni Tang Moxon na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawala ng kabuluhan, pagkatapos ng paaralan sa gabi, hihintayin kita sa klase. Dapat kang lumapit sa akin. Hindi mo na maibabalik ang iyong pangako. Okay. Pumayag lang si Hong Dali. Nagbago ang mukha niya. Hindi niya ito pinagsisihan, ngunit berde ang kanyang mga bituka, I'm such a good boy, anong klase ang Zinkson natin?
Oh my God, saan ko siya hahanapin pagkatapos ng school? Sa kabutihang palad, si Hong Dali ay Hong Dali, at siya ay mabilis. Mayroon pa ring ilan pagdating niya sa paaralan, si Hong Dali ay nagpanggap na natutulog para sa isang klase, at pagkatapos ay nagsimulang magpadala ng mga text message kay Xiaoyi, Xiaoyi, tulungan mo akong maghanap ng estudyanteng magtatanong tungkol sa sitwasyon ng klase ng Xingchen ko. Tingnan natin. May nambo-bully ba sa kanya? Oo naman, walang pagdududa si Ling Xiaoyi na si Hong Dali. Hindi alam kung anong klase si Tang Moxon. Sumagot lang siya, Young Master, ano, may problema ba ang binibini? Wala lang, gusto ko lang malaman. Huwag mong hayaang may mangbuli sa kanya sa school. Ewan ko ba? Nakakahiya naman. Tutal fiancé ko na siya ngayon di ba? Well, actually, I want to ask. Someone is trying to take advantage of her at school. No. Ling Xiaoyi? Oo, naiintindihan ko. Hindi nagtagal, ipinadala ni Ling Xiaoyi ang lahat ng impormasyon tungkol kay Tang Moxon sa paaralan. Ang dalaga ay nasa ikatlong klase ng ikalawang taon at ang pinagtutuunan ng pansin ng kolehiyo ng Tianjing na ito. Sa klase, ang mga mag-aaral sa klase ay ang lahat ng may mahusay na pagganap sa akademya. Ang pinakamahalagang bagay sa karaniwang panahon ay ang mag-aral, at walang nang aapi sa kanya. Bukod pa rito, ang dalaga ay may napakagandang grado sa mga lalaki. Siya ay madalang na mag-aral ng kaunting mga marka, at bihira siyang magsalita. Naruroon, maliban kay Liu Mingcheng ng pamilya Liu, na palaging may iniisip tungkol sa binibini, ang lahat ay medyo kalmado at walang sinuman ang may anumang espesyal na pangyayari. Hong Dali, okay, gamaan ang pakiramdam ko. Okay, iyon lang. Si Tang Moxon ay nasa class 3, grade 2, at napakaganda ng kanyang mga marka. Tanging ang hanggal na si Liu Mingcheng lamang ang nagsisikap na makuha ang kanyang mga ideya. Gayunpaman, tiyak na magkakaroon ng labanan sa pagitan nila ni Liu Mingcheng sa hinaharap, at hindi mahalaga kay Hong Dali kung ano ang iniisip niya tungkol kay Tang Moxon. Tiyak na mas disdainful si Tang Moxon kay Liu Mingcheng, sigurado si Hong Dali dito. Pagkatapos ng klase, kinuha ni Hong Dali ang kanyang bag at dahan-daang naglakad patungo sa pintuan ng class 2, class 3 na silid-aralan. Oo naman, nagbabasa si Tang Moxon sa klase. Malayo si Hong Dali at hindi malinaw kung ano ang libro. Anyway, ito ay isang makapal na libro. Then, ito ay nagparamdam kay Hong Dali ng matinding pagkalito. Ahem, Xingchen, nandito na ako. Walang tao sa klase. Nakangiting naglakad si Hong Dali papunta kay Tang Moxon, ano ang binabasa mo? Napakasipag mo, at nakatutok ka pa rin pagkatapos ng klase. Ay, wala lang, tingnan natin. Sinaunang kasaysayan ng Chino. Binaliktad ni Tang Moxon ang libro, at may tatlong malalaking karakter na, tatlong kaharian, na nakaprint sa harap, at isang linya ng maliliit na salita sa gilid. Gusto mo ang tatlong kaharian? Mababasa talaga ni Tang Moxon ang aklat ng tatlong kaharian. Ipinahayag ni Hong Dali ang kanyang pagkagulat, hindi ko inaasahan na magugustuhan mo ang tatlong kaharian. Hayaan mo akong isipin ito. Well, kung ang Xingchen ko ay naglakbay sa panahon ng tatlong kaharian, tiyak na siya ay nasa antas ni Dao Chan. Hindi, pagmamalaki ni Tang Moxon he said, masyadong mahina si Dao Chan. Kung pupunta ako man lang ang babaeng middle school student na si Lu Bu. Okay, okay. Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang malamig na pawis, kapag may oras ka para gumawa ng pelikula sa hinaharap, gagampanan mo ang babaeng bersyon ng Lu Bu. Isang napakagandang epiko ng digmaan, isang magandang pagpipilian na gumastos ng pera. Malulugi ka na naman. Desididong binago ni Tang Moxon ang paksa, nagugutom ako, kumain tayo ng mabilis at pagkatapos ay mag-film na, never expected. Okay, sinabi mo. Ano-ano? Kaagad na umalis ang dalawang tao sa gusali ng pagtuturo, magkasabay pa rin gaya ng dati, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo malapit na ang distansya kaysa dati kung ang orihinal na distansya sa pagitan ng dalawa ay 2 metro, ngayon ay mga 1.90 metro na. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso si Hong Dali sa Chenhui Building sa may pakpak na anghel ni Hong Dali. Sa sandaling dumating sila, natulala sina Hong Dali at Tang Moxon. Ang plaza sa ibaba ng Chenhui Building ay puno ng mga kabataang lalaki at babae. Marami ang nagtataas ng mga karatula na may nakasulat na, Linayanwei, mahal kita. Weiwei, Diyosa. Goddess, ikaw ang aking asawa. At iba pa. Casual na tumingin si Hong Dali at nakitang may hindi bababa sa 3,000 tao ang nagtitipon sa napakaliit na lugar. Halos maubos ang ilong ni Hong Dali, ano, ito. Kabanata 66 na Liu Mengzin. Sa mga oras na ito, halos lahat ng mga taong naruroon ay sumisigaw ng malakas. Ang kanilang mga boses ay kasing lakas ng Vites sa Earth. Ganito inilalarawan ng Through Clouds and Rift Silk ang eksenang ito. At ang tanging sigaw nila ay ang parehong pangungusap, Weiwei, mahal kita. Napakasakit ng mga bola ni Hong Dali nang makita niya ito. Paano siya nakapasok gayong nakaharang ang pinto ng gusali? Desididong kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Zhang Kai, Sister Kai, nasa baba na kami, may naiisip ka bang paraan para matulungan kaming makapasok?
Bagamat ang kanyang momentum sa paglalakbay ay sumikat, na nakaharap sa mga die-hard fan na ito, halatang hindi pa rin siya sapat na makita. Narinig ito ni Zhang Kai, na nasa kabilang side ng telepono at mabilis na inilabas ang ulo sa bintana. Nang makita niya ang apat na sasakyan ni Hong Dali, agad siyang sumang-ayon, sige, magpapadala ako ng susando sa young master at young lady. Pero maraming tao, kaya baka mahirapan. Subukan mo ang iyong makakaya, walang magawang sabi ni Hong Dali. Si Hong Dali, na naglakbay mula sa lupa, ay alam na alam ang kapangyarihan ng mga panatikong tagahanga, wala siyang pag-aalinlangan na kung lalabas siya sa sasakyan sa oras na ito, malamang na matapakan siya hanggang sa mamatay ng mga tagahangang ito. Wala silang pakialam kung binata ka man o ordinaryong high school student, naaapektuhan sila. Tingnan mo ang paborito mong celebrity, mortal na kaaway mo yan. Lalo na sa napakaraming lugar, at hindi magagarantiyahan ni Hong Dali kung mayroong sinuman sa grupong ito ng mga tao na nagtatago ng isang bagay na kasuklam-suklam. Kung may isang miyembro ng pamilya na talagang naiinggit sa kanya o isang katunggali na gustong salakayin ng pamilya Hong at alam na siya ay darating, espesyal na inaayos niya ang ilang mga undercover na ahente sa karamihan. Pagkababa pa lang niya ng sasakyan ay siksikan na ang mga tao. Hindi banggitin na mayroon lamang siyam na manloloko, kahit na siyam na pumalamang madapa ang asong ito sa pagmamadali. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan sa kasalukuyan ay maghintay at makita. Habang siya ay nalulumbay, isang asul na supercar ang biglang nagmaneho palabas mula sa gilid. Ito ay nagkaroon ng isang napaka-dynamic na hitsura. Bagamat hindi gaanong alam ni Hong Dali ang tungkol sa mga kotse sa mundong ito, masasabi pa rin niya na ang halaga ng taong ito ay inihambing sa sarili niyang tanggang kotse. Ang mga nagdadasal na anghel ay tiyak na pare-pareho. Sa dagandong ng makina, dahan-daang huminto ang supercar sa gilid ng makapal na tao sa ibaba ng Chenhui Building. Pagkatapos ay dahan-daang itinulak ang pinto ng kotse, tumambad ang isang walang kapantay at hindi mapigil ang gwapong binata na walang limitasyong kumpiyansa. Ngumiti at lumabas ng sasakyan. Siya ay humigit kumulang 25 o 26 na taong gulang, nakasuot ng malutong na dark purple na suit, isang diamond-encrusted coaxial mechanical backman's watch, at isang sky blue na kamiseta na walang tatak na hindi nakikita, na may nakabukas na butones sa itaas, na ginagawang mukhang matatag ngunit medyo malikot. Ang isang pares ng payat na pulang mata ng Phoenix ay bahagyang singkit, bahagyang nakatagilid na aquiline na ilong, at mahigpit na naka-pursed manipis na labi ay nagpapakita ng kanyang nakamamatay na pang-akit sa mga kababaihan. Ang medyo mahaba niyang buhok na sinamahan ng medyo masasamang mata ay nagdulot sa kanya ng matinding panganib. Pagkababa ng lalaki sa sasakyan, biglang tumahimik ang mga taong nakapaligid sa kanya, at pagkatapos ay may sumigaw na halos tumusok sa mga ulap, si Liu Mengzin. Ang pinakamatandang young master na si Liu Mengzin ng pamilya Liu. Oh my God, napakagwapo nito. Ay, hindi ko mapigilan. Si young master Liu Mengzin ito. Fan din ba siya ni Weiwei? Tingnan mo, may hawak siyang isang bouquet ng rosas. Gusto mo bang ipakita ang iyong pagmamahal kay Weiwei? Dapat nga, dapat. Napaharap sa hiyawan ng mga taong nakapaligid sa kanya, bahagyang kinukot ni Liu Mengzin ang kanyang mga labi na may nakakatakot ng ngiti, na napakagwapo kaya nagulat ang mga babaeng tagahanga sa paligid niya. Nawala ng malay agad. Si Hong Dali ay nakaupo sa kotse at nanunood, sumisinghot ng masama, masasabi mo na siya ay isang magandang bata sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, hindi na napigilan ni Tang Moxon, ang kanyang mga mata ay naging crescent moon sa pagtawa, at sinabing, hehehe, nagseselos ka ba kapag nakakita ka ng mas gwapo kaysa sa iyo? Well, speaking of it, ikaw ay talagang mas mababa ng kaunti sa kanya. Sinong nagsabing nagseselos ako? Masiglang sinabi ni Hong Dali, hindi. Medyo mas gwapo ba siya sa akin? Ano ang big deal? Tumingin muli si Tang Moxon sa labas at biglang nagsabi, bueno, ipaalala ko sa iyo, siya ang panganay na kapatid ni Liu Mingcheng, si Liu Mengzin, ang panganay na anak ng pamilya Liu. Ang kahalili ng grupo ay tiyak na isang business tycoon, isang henyo na bihirang makita sa loob ng isang siglo. Sinasabing nagsimula siya sa 50 milyon na taon ng kanyang kapital ng pamilya, ngunit sa loob ng 4 na taon ay lumago na siya sa 40 milyon, ngunit sa loob ng 4 na taon ay lumaki siya, ngunit sa loob ng 4 na milyon na pag-aari ay lumago siya, ngunit sa loob ng 4 na milyon ay lumago siya sa loob ng 4 na milyon. Pumunta siya dito ngayon, at para kay Sister Nianwei. Ang panganay na kapatid ni Liu Mingcheng. Matapos marinig ang mga salita ni Tang Moxon, biglang naramdaman ni Hong Dali na ang siyam na anak ni Long Sheng ay isa lamang karaniwang ninuno ng ikalawang henerasyon na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at nang-aapi sa kanyang mga nakatataas at nasasakupan. Gayunpaman, ang kanyang panganay na kapatid ay napaka-talented at eleganteng. Si Hong Dali ay bam-ulong, sigurado ka ba na siya ang iyong biolohikal na anak? Paft! Marahas na umubo si Tang Moxon. Habang umuubo, sumigaw siya, napakasama ng sinabi mo, Dali. Ahem, napakasama. Magkaaway tayo pero hindi naman magkaibigan, bakit ako magiging magalang? Ngumisi si Hong Dali, may problema sa akin ang kapatid niya. Ibinagsak ko ang sasakyan sa harap ng lahat, at pagkatapos ay pumunta ka sa iyong pintuan ng napakabilis para makipag-ugnay kay Sister Nianwei at sumama sa hukbo ko. Tama si Hong Dali.
Masasabing sinanay niya si Li Nianwei. Ngayon ang kanyang net worth ay tumataas. Nang siya ay dinukot ng kanyang kalaban, nawala ang mukha ni Hong Dali. At hindi lang iyon. Kung mangyayari talaga ito at kukuha ng mga troll ang Turkey Company para ay hype ito, malamang na mawala ng mukha ang buong pamilyang Hong. Dapat sabihin na ang hakbang ni Liu Mengzin ay talagang mapanlin lang sa sukdulan. Masasabing nakatamaan niya ang isang ahas ng 7 pulgada sa mukha. Ang pinakamatalino na bagay ay ang Hong Dali ay hindi maaaring tumutol ng hayagan pagkatapos ng lahat, ito ay isang panahon na ipinagmamalaki ang kalayaan ng pag-ibig. Huminga ng malumanay, medyo nasiyahan si Liu Mengzin sa momentong nanilikha ng kanyang hitsura. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang lumingon at ngumiti ng malumanay sa kinatatayuan ni Hong Dali. Ang hangin ay kalmado at ang mga ulap ay kalmado, at ang kanyang pagpapanggap ay lampas sa langit. Sabi mo mataba siya at hingal na hingal. Ngumisi si Hong Dali, sa tingin ba niya ay tiyak na siya ang mananalo? Hindi ka man lang ba nag-aalala? Kakaibang tanong ni Tang Moxon, siya ang pinakamatandang young master ng pamilya Liu, talagang siya ay isang binata mula sa isang mayamang pamilya. Siya ay gwapo at may kakayahan. Sa totoo lang, hindi ko man lang pinanggahasan na sabihin kung matutokso si Sister Nianwei sa kanyang proposal sa publiko. Sa oras na ito, nakaupo si Ling Xiao sa huling hanay ng kotse. Nagtanong si Yixing, young master, dapat na ba tayong bumaba ng sasakyan ngayon? Natatakot ako dito. Siyempre hindi, ngunit sinabi ni Hong Dali nang walang katotohanan, maghihintay kami hanggang sa lumikas si Sister Kai sa mga tao. Walang sabik. Okay, naiintindihan ko. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, sumang-ayon kaagad si Ling Xiaoyi. Nag-alala si Tang Moxon, Dali, nakinig ka ba sa sinabi ko? Hindi ka ba talaga nag-aalala na matukso si Sister Nianwei? Kung talagang umalis si Sister Nianwei kasama niya, siguradong wala siyang mawawala. Isa lang siyang mataas na presyo, at ang mukha ng pamilyang Hong ay nawawala rin. Kung ang bituin na personal mong pinopromote ay napoach ng iba, kung gayon, nandyan sila. Hindi naman ako nagmamadali, bakit ka nagmamadali? Nakangiting sumagot si Hong Dali, ako, si Sister Wei, ay hindi ganoong uri ng tao. Kabanata 67, isang plano sa loob ng isang plano. Pwede bang hindi ako mabalisa sa oras na ito? Talagang balisa si Tang Moxon sa pagkakataong ito, inilagay mo lang ang lahat sa karakter ni Sister Nianwei. Hindi, ang pinakamasama sa mundo ano ang maaasahan ay ang iyong pagkatao, buksan mo ang pinto ng mabilis, gusto kong lumabas ng kotse. Sabi niya at bubuksan na sana ang pinto ng kotse, pero hinawakan siya ng mahigpit ni Hong Dali. Ngunit pagkatapos ng lahat, kahit na si Hong Dali ay nasa buong kalusugan na ngayon, ang kanyang katangian ng lakas ay napakahina. Nang magpumiglas ng gusto si Tang Moxon, biglang sumuray-suray si Hong Dali at patuloy na sumisigaw, nakita mo ba ang 3 kaharian na walang kabuluhan? Hindi mo ba nakikita ang ganoong kapansin-pansing sitwasyon? Tumigil ka na, mahihirapan ako kung patuloy akong gumala. Laro. Anong laro? Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, sa wakas ay kumalma si Tang Moxon. Sa katunayan, kung patuloy na mananatili si Li Nianwei sa Hong Dali o umalis kasama si Liu Mengzin ay walang kinalaman sa kanya. At sa pananaw ng isang babae, ayaw niyang may pangalawang babae na nasa tabi ni Hong Dali, lalo na ang magandang babae, bagamat wala siyang balak na pakasalan si Hong Dali. Gayunpaman, siya ay may kinikilingan laban sa sinumang nambo-bully kay Hong Dali. Ngayong kumakatok na si Liu Mengzin sa kanyang pinto, agad na binago ni Tang Moxon ang kanyang posisyon at ganap na tumayo sa tabi ni Hong Dali nang walang pag-aalinlangan. Phew, muntik mo na akong yugan hanggang mamatay. Walang masamang pakiramdam si Hong Dali sa pagiging impulsive ni Tang Moxon ngayon. Pagkatapos ng lahat, sinusubukan din ni Tang Moxon na protektahan ang kanyang sarili, ngunit tila may mga palatandaan siya ng pagbaba ng kanyang IQ. Huminga ng ilang malalim, dahan-daang sinabi ni Hong Dali, gaano kaliwanag ang laro ngayon? Hindi mo ba naisip na kakaiba para sa mga baliw na tagahanga na ito na lumitaw? Tumingin si Tang Moxon sa paligid, at nagsimulang sumigaw muli ang mga tagahangang iyon. Itinaas niya ang karatula at patuloy na sinisigaw ang pangalan ni Li Nianwei. Parang walang espesyal, ngunit hindi nagtagal ay nakita ni Tang Moxon ang ilang mga pahiwatig, kung pag-uusapan, ang bilang ng mga tagahanga ngayon ay tila mas marami kaysa dati, at ang mga ekspresyon ay mas panatiko rin. Kaya, nakangiting sabi ni Hong Dali, ang Liu Mengzin na ito ay talagang isang magandang taktika. Siya ay maituturing na walang awa at tuso. Maaga kong nasabi na may mali sa marami sa mga tagahangang ito. Mula nang makarating tayo rito, sila ay tumitingin siya sa atin paminsan-minsan, at halatang lumalayo. Sa puntong ito, napangiti si Hong Dali sa direksyon kung saan nakatayo si Liu Mengzin, tingnan mo ulit si Liu Mengzin, at hindi mo siya mahahanap. Karamihan sa mga tagahanga sa paligid niya ay mga babae, at medyo malayo sila sa kanya. Well, nakita mo. Maingat na tiningnan ni Tang Moxon at mabilis na sinabi, ang mga babaeng iyon ay nakapaligid sa kanya, na parang sinusubukan nilang protektahan siya. Huwag hayaang makalapit ang mga panatikong tagahangang iyon, ngunit palihim pa rin silang tumitingin sa amin paminsan-minsan. Mga kaaway. Ngumisi si Hong Dali, kaya tinatansya ko na marami sa mga fan na ito ay malamang na na-recruit ni Liu Mengzin.
Palihim niyang tinawid ang Chenkang sa Plank Road. Sa ibabaw, dumating siya upang ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Li Nianwei, ngunit sa katunayan, ang layunin niya ay akitin ako palabas ng kotse. Pagkababa ko sa kotse, ang kanyang mga tao ay sumigaw na si Dali, nandito na ang kanyang mga tao at si Hong ay nagsisigawan, narito si Manong. Tayong lahat ay matapakan hanggang sa mamatay kung hindi ako bumaba ng sasakyan, magpapanggap lang siyang totoo at ipakita ang kanyang pagmamahal kay Li Nianwei sa harap ko. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, si Tang Moxon ay nakaramdam ng panlalamig ng buto mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo, at ang kanyang anit ay nakaramdam ng manhid. Kung iisipin, malamang na mangyari ang sinabi ni Hong Dali. Matapos siyang matigilan sandali, bigla siyang nagtanong, Dali, bakit naging matalino ka ngayon? Hindi kaya sinapian ka ni Zhuge Liang. Ako ay isang aliberga, hindi isang tanga, okay. Walang magawa si Hong Dali, bakit mo itinutumbas ang alibughang tanga? Okay, mali ako, iniyuko ni Tang Moxon ang kanyang ulo sa unang pagkakataon sa harap ni Hong Dali, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Simple lang di ba? Nakangiting sabi ni Hong Dali, manatiling pal-Asian upang harapin ang lahat ng mga pagbabago. Kapag pinabagsak ni Sister Kai ang mga reporter at security guard, masisira ang unang laro. Gaano man katapang si Liu Mengzin, hindi siya maglalakas loob na gawin ito sa harap ng malaking grupo ng mga reporter at security guard. Paglalaro sa susunod na pangyayari, sinabi ni Han Grim na, ang pangyayaring ito ay si Han Grim, kay Dali. Himala. Nakakatakot. Huminga ng malalim si Tang Moxon nang makita niya ang ekspresyon ni Hong Dali. Oo naman, tulad ng sinabi ni Hong Dali, makalipas ang mga 5 minuto, pinangunahan ni Agent Zhang Kai ang isang malaking grupo ng mga reporter at security guard palabas ng gate ng Chenhui Building. At sa protective circle ng mga reporter at security guard, may isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Sino pa kaya ito maliban kay Li Nianwei? Weiwei, mahal kita. Weiwei, aking Diyosa. Sa sandaling lumitaw ang grupong ito ng mga tao, ang mga panatikong tagahanga ay agad na nagsimulang umungol ng malakas, at ang kanilang mga boses ay maaaring umabot sa langit. Si Zhang Kai ay naging ahente sa loob ng maraming taon, kaya natural na naiintindihan niya ito. Natakot ang mga tagahanga kaya mabilis nilang inayos ang seguridad para paghiwalayin ang mga tao at bigyan ng libreng upuan si Hong Dali sa bus. Sumimangot si Liu Mengzin, pagkatapos ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Siya ay orihinal na nagayos ng isang buong hanay ng mga trick, ngunit ngayon ay tila nabigo ang unang plano. Hindi nagtagal ay naghiwalay ang mga tao. Hinawakan ni Liu Mengzin ang rosa sa kanyang kamay at dahan-daang naglakad. Ngumiti muna siya kay Zhang Kai at sinabing, Hello, my name is Liu Mengzin. Siya ay sobrang gwapo at personable. Zhang Kai halatang natigilan siya saglit, at pagkatapos ay mabilis na tumango, Hello, narinig kita. Ikaw ang panganay na anak ng Liu Group, tama ba? Kung hindi ka maglakas loob, tawagin mo lang akong Mengzin. Iniwan ni Liu Mengzin ang reporter at sa wakas ay tumayo lumapit siya kay Li Nianwei at sinabi, ang pinakamagandang bulaklak ay ibinibigay sa pinakamagagandang tao. Umaasa din ako na hindi makikita sa labas si Miss Nianwei. Bahagya siyang yumuko bilang pagbati. Siya ay gwapo, matikas, at marangal, at ngayon ay napaka-grace niya. Biglang tumili ulit ng malakas ang mga fans sa paligid niya, at marami pang ang babaeng fans ang nahimite on the spot sa sobrang kilig. Sa pagharap sa ganitong uri ng eksena, ang puso ng sinumang normal na babae ay tiyak na tibok ng malakas. Si Li Nianwei ay isang normal na babae, kaya medyo nagulat siya. Bahagyang bumilis ang pintig ng kanyang puso, ngunit hindi niya tinanggap ang matingkad na palumpo ng mga rosas. Sa halip, malumanay siyang umiling at tumanggi, paumanhin, hindi kita matatanggap. Nagkakahalaga ito sa iyo. Ang pagpapakita ng pag-ibig ay tinanggihan sa publiko at ang mga bulaklak ay hindi ipinadala. Si Liu Mengzin ay hindi nakakaramdam ng anumang pagkabigo, ngunit hindi niya pinilit ang sinuman na gumawa ng anuman. Agad niyang ibinigay ang mga bulaklak kay Zhang Kai, na nakatayo, at pagkatapos ay nagsabi, well, naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Miss Nianwei. Kung tutuusin, naging bastos ako noong una tayong magkita. Magpakilala muna ako. Ako si Liu Mengzin, ang presidente ng Mengzin Luo. Ako ay 25 taong gulang sa taong ito. Siya ay orihinal na Liu Yewei, ang presidente ng Liu Group. Hindi man lang binanggit ng pinakamatandang young master sa oras na ito, na nagpakita ng kanyang superhuman confidence. Ang Mengzin Network ay isa sa nangungunang 5 online na kumpanya sa China. Ang pangunahing negosyo nito ay mga online games. Ito ay ganap na hindi isang pagmamalabos na sabihin na ito ay kumikita ng pera araw-araw. Hello. Matapos ipakilala ni Liu Mengzin ang kanyang sarili, napanatili pa rin ni Li Nianwei ang isang magalang na ngiti habang pinapanatili ang isang magaan na distansya, nice to meet you. Tama lang ang dalawang salitang, ikaw. Magsasalita pa sana si Liu Mengzin nang biglang may isang tamad na boses ang nagmula sa likuran, huwag mong sayangin ang laway mo, Mr. Liu Mengzin. Kabanata 68 ang kwento ng isang dolyar. Yung isa, nagpupunas ng luha sa mata, nagmamakaawa ng boto. WHO.
Iba pa ang makakapagsabi nito sa oras na ito, bukod kay Hong Dali. Lumingon si Liu Mengzin, ngumiti ng mahina, at nagsabi, dumating na pala si Young Master Dali. Nabalitaan ko na hindi pa naging maayos ang kalusugan ni Young Master Dali. Siguro kung gagaling siya sa malapit na hinaharap. Bagamat halatang magkaaway ang dalawa sa halip na magkaibigan, halatang mas mapagbigay si Liu Mengzin kaysa sa kanyang nakababatang kapatid na si Liu Mingcheng. Kahit anong mangyari sa privado, at least on the surface ay napakaganda pa rin ng etiquette. Salamat sa iyong pag-aalala, ngumuso si Hong Dali. Sa ilalim ng proteksyon ng Nine Dog Legs, kinuha niya ang kamay ni Tang Moxon at naglakad papunta kay Li Nianwei. Ngumiti siya at sinabing, sa palagay ko hindi siya mamamatay sa loob ng kahit 1 taon o 2. Sabi niya, Zhang. Kinuha ni Kai ang bouquet ng mga rosas mula kay Liu Mengzin mula sa gilid, itinapon ang business card ni Liu Mengzin, at iniabot ito kay Li Nianwei nang nakangiti, Sister Nianwei, ito ay magagandang bulaklak, ibigay ito sa iyo. Nang makita ang galaw ni Hong Dali, halatang lumiit ang mga mag-aaral ni Liu Mengzin. Ang kanyang mga bulaklak ay ibinigay kay Li Nianwei, ngunit kinumpiska ito ni Li Nianwei at pagkatapos ay inilagay sa mga kamay ng kanyang ahente na si Zhang Kai. Ngayong dumaan na ito sa mga kamay ni Hong Dali, ito ay katumbas ng paggawa ng damit pangkasal para sa iba, at talagang hindi ako komportable sa gusto ko. Gayunpaman, mukhang payat at mas bata si Hong Dali, kaya hindi niya magawang magalit kahit na gusto niya. Salamat, Young Master. Ngumiti si Li Nianwei, bukas palad na kinuha ang rosas mula kay Hong Dali, hinawakan ito sa kanyang kamay, at sinabi, Young Master, maangin sa labas, pumasok muna tayo at mag-usap. Sinabi niya kay Hong Dali. Mahirap para sa mga tagalabas na isipin ang relasyon sa pagitan nila. Sa katunayan, ang mga tao lamang sa tunay na panloob na bilog ang nakakaalam kung ano ang dahilan ng lahat ng ito. Si Li Nianwei ay isang napakatalino na babae. Sa sandaling makita niya si Liu Mengzin, alam na niya kung ano ang gagawin. Hindi may kakaila na talagang maganda at abot langit ang kalagayan ni Liu Mingxin. Guwapo siya, matikas, mayaman, at may magandang background sa pamilya. Masasabing siya ang perpektong manliligaw sa puso ng bawat babae. Isa siyang prinsipe na hindi na pwedeng maging prinsipe. Ngunit mas alam ni Li Nianwei na sa mga tuntunin ng kahalagahan sa kanyang puso, ang 10 Liu Mengzin ay hindi kasing halaga ng Hong Dali lamang. Walang puot na walang dahilan sa mundong ito, at walang pag-ibig na walang dahilan. Mula sa araw na magkakilala sila, natural na tinuring ni Hong Dali si Li Nianwei bilang kanyang kapatid, at handa si Li Nianwei na protektahan ang mahinang nakababatang kapatid ni Hong Dali. Ang relasyon sa pagitan ng kapatid na lalaki at kapatid na babae, kahit na simple, ay napakalakas. Siyempre alam ni Li Nianwei kung gaano kalubha ang kahihinatnan kung iiwan niya ito. Sa makatuwid, desidido niyang tinanggihan ang pagpapahayag ng pagmamahal ni Liu Mengzin nang walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, nakita ng mga nakapaligid na reporter si Li Nianwei na tinatanggap ang rosas mula kay Hong Dali. Paano sila magkakaroon ng anumang pag-aalinlangan? Ang flash ay may hahambing sa kidlat sa isang mabagyo na gabi, na nagpapaliwanag sa nakapalibot na kapaligiran na kasing liwanag ng araw sa bilis na 10 beses bawat segundo. Ngayon ay talagang hindi walang kabuluhan. Hanggat ipinadala ang balitang ito, tiyak na magiging mga headline sa harap ng pahina ng walang anumang suspense. Ang mga tagahanga sa paligid ay ganap na baliw sa oras na ito. Hindi kasi nila alam kung anong ekspresyon ang gagamitin para harapin ang eksenang ito. Bilang isang bagong henerasyong Diyosa, tinanggap ni Li Nianwei ang rosas mula sa lalaki, na kung saan ay pasabog na balita sa kanyang sarili, ngunit sa pagtingin sa hitsura nilang dalawa, ayaw nilang maging magkasintahan, na labis na ikinatuwa nila. Sa huli, ang lahat ng pananabik ay maaari lamang. Nauwi ito sa isang nakakagulat na sigaw, Weiwei, mahal kita. Weiwei, magandang trabaho. Tulad ng inaasahan sa isang Diyosa, magaling. Sa harap ng mga panatikong tagahangang ito, tumanggo si Li Nianwei at ngumiti, at sinabing may walang katulad na biyaya, salamat sa iyong pag-aalala, salamat. Nianwei, si Liu Mengzin, na dapat ay umalis sa kahihiyan sa oras na ito, ay hindi malungkot. Tinanong lang niya, ikaw at si Master Dali ay hindi magkasintahan, sabi ko tama. Sa sandaling lumabas ang tanong na ito, biglang tumahimik ang paligid. Sa katunayan, hindi lang siya, kundi ang lahat ay naghihintay sa sagot ni Li Nianwei. Ibinuka ni Li Nianwei ang kanyang bibig, ngunit sa totoo lang ay hindi niya alam kung paano sisigot. Ang pagsasabi ng oo ay isang kasinungalingan. Kung tumanggi ka, makakahanap ng pagkakataon ng Liu Mengzin na nasa harapan mo. Habang nag-aalangan sa stall, si Tang Moxon, na nakatayo sa gilid, ay nagsabi, ano ang relasyon ni na Sister Nianwei at Dali? May kinalaman ba ito sa iyo? Kailangan mong alagaan ito. Na may A. Malinaw na tindig, natural na hindi magiging magalang si Tang Moxon at desididong tumayo. Sa panig ni Hong Dali, sama-sama muna nating labanan ang mga dayuhang kalaban. Kung tungkol sa iba pang bagay, mamaya na iyon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Tang Moxon, biglang tumawa si Liu Mengzin at mahinang nagsabi, well, naiintindihan ko, kaya may pagkakataon pa ako. Hindi, wala kang pagkakataon. Biglang tumaas baba si Hong Dali mula sa kanyang bulsa.
Matapos maghintay ng ilang sandali, sa wakas ay naglabas siya ng isang makintab na $1 na barya mula sa bulsa ni Tang Moxon, inilagay ito sa kanyang palad, iniunat ang kanyang kamay kay Li Nianwei, at nakangiting sinabi, Sister Nianwei, maaari ba kitang suportahan mula ngayon? Pagsinghot, medyo mahirap ako, $1 na lang ang natitira ko. Sa ilalim ng mga mata ng lahat at ng mga kamera ng lahat ng mga reporter, dahan-daang iniunat ni Li Nianwei ang kanyang kamay, dahan-daang kinuha ang barya, at nakangiting sinabi, okay. Ang plano ngayon ay ganap na nasira, ngunit si Liu Mengzin ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na pagkabigo. Sa halip, lalo siyang natuwa. Tumingin siya kay Hong Dali at sinabing, haha, inaamin ko ngayon na minamaliit talaga kita. Well, sa kasong ito, hindi kita iistorbahin, see you later. Pagkatapos sabihin ito, yumuko siya kay Li Nianwei, tumalikod, sumakay sa kotse, at dahan-daang umalis. Mahirap pakisamahan ng matandang ito. Nang makitang nawala sa paningin ang kotse ni Liu Mengzin, napakamot ng buhok si Hong Dali, nasa kanya ang ugali at kondisyon. Ang pambihira ay malalim ang lungsod. Ang ganitong kalaban ang pinakamahirap harapin. Siya pareho kaming may mga magulang, kaya bakit may malaking pagkakaiba sa buhay? Baliw ang buong mundo. Gayunpaman, sa loob lamang ng kalahating oras, muling lumundag ng 5% ang trapiko sa search engine ng Change. Ang bagong henerasyong keyword sa paghahanap ay, $1. Sa loob ng 2 oras, mayroong kabuuang 134,156,715 na paghahanap sa buong network. Napakaraming talakayan tungkol sa misteryosong young master na nagpalaki sa Diyosa na si Li Nianwei gamit ang isang piraso ng kanyang wallet. Syempre, bilang isang hindi pang entertainment, ang larawan sa profile ni Hong Dali ay napakamusik. Ang epekto ng $1 na bayad sa pagpapanatili ay hindi inaasahang nahati sa 3 sukdulan, tunay na sukdulan. Ang una ay ang Li Nianwei ay karapat-dapat na maging isang bagong henerasyong Diyosa. Siya ay nagpapakita ng isang napaka-eleganteng saloobin patungo sa malaprinsipe na naghahanap ng pag-ibig. Kahit na siya ay tumanggi ng napakatalino. Lalo na ang huling $. Ang sinumang naniniwala na si Li Nianwei ay talagang pinalaki ng $1 ay isang tanga. Gayunpaman, sumang-ayon siya sa lugar, at ang kanyang pagkakakilanlan ay naging may bahay ng pinakamatandang young master ng pamilyang Hong, si Hong Dali. Ito ay isang bagay na hindi maiwasang malaman ng mga tao. Umatras sa kahirapan. Ang pangalawa ay na bagaman ang Hong Dali ay gumastos lamang ng $1 upang suportahan si Li Nianwei, si Li Nianwei ay interesado sa mga asset sa likod ng Hong Dali. Gayunpaman, ito ay pinuna sa isang iglap malinaw na tinalo ni Liu Mengzin si Hong Dali sa lahat ng aspeto sa mga tuntunin ng mga kondisyon. Si Dali, ang isa ay isang prinsipe at ang isa ay isang alibughang anak, walang anumang paghahambing. Ang pangatlo ay sinamantala ni Li Nianwei ang pangyayaring ito upang mataktikang tanggihan ang lahat ng mga propesor ng pag-ibig at planong mag-concentrate sa pagpapaunlad ng kanyang karera. Siya ay kumilos ng angkop at mahusay kapag kaharap si Liu Mengzin, at ang mga tagahanga ay dumating sa konklusyon na si Li Nianwei ay hindi lamang isang Diyosa, kundi isang Diyosa din ng karunungan. Siyempre, anuman ang mangyari, may konsensus na muling tumaas ang net worth ni Li Nianwei. Napakasaya ni Liu Mengzin na pumunta at tulungan akong i-promote si Sister Nianwei ng libre. Siya ay dapat na reincarnation ng isang batang nagkakalat ng kayamanan. Nakapatong ang kanyang ulo sa kondongan ni Li Nianwei, inayos ni Hong Dali ang kanyang postura, magpahinga ka muna sandali, at pagkatapos ay magsisimula na tayong mag-film. Never imagined. Kabanata 69, hindi mapipigilan ang gamot. Mga bro, hindi mapipigilan ang mga tiket. Gatlang M. Kaiway Film and Television Entertainment Co. Limited. Recording studio sa ika-9 na palapag ng Chenwei Building. Unang ginawa ni Ling Xiaoyi ang pambungad na pananalita, ang programang ito ay pinangangasiwaan ni. Nagpatuloy ang isang lalaki na may makapal na boses, Prodigal Alliance, at pagkatapos ay Hong Dali, gusto kong magwaldas, gusto kong gumastos ng pera. Nagpatuloy si Ling Xiaoyi pagkatapos nito. At, siya pa rin ang lalaking bastard noong una, Tang's Pharmaceuticals, sa pagkakataong ito ay si Tang Moxon, hindi mapipigilan ang gamot. Sa wakas ay natapos na ni Ling Xiaoyi, ay sponsor ang broadcast. Ang mga linyang ito mula sa ilang tao sa sandaling matapos ang broadcast, isang malaking grupo ng mga tao sa paligid niya ang nahulog sa lupa na tumatawa. Hindi man lang may angat ni Zhang Kai ang kanyang ulo. Tinakpan ni Li Nianwei ang kanyang bibig at tumawa. Matapos bigkasan ni Tang Moxon ang kanyang pangungusap na, hindi mapipigilan ang gamot, halos humiga siya ng hindi tumatawa. Sa lupa, si Ling Xiaoyi, bilang pinuno ng mga dogleg, ay hindi na makapagpigil sa sandaling ito. Natawa siya at sinabing, ang galing talaga ni Young Master sa paggawa ng mga kalokohan. Sigurado ako na hindi pa nagsisimula ang pelikulang ito. Itong pambungad na linya pa lang ay nakakapagpatawa na ang mga tao. Ang sakit ng tiyan ko. Sabi ni Tang Moxon, na-realize ko lang na may talent pala si Dali sa comedy. Hahaha, tawa ako ng tawa.
Sa pagkakataong ito, nakatingin pa rin si Hong Dali sa mga tauhan na tumatawa. Medyo walang imak, ilang linya lang, seryoso na ba? Kulang pa ang pinag-aralan ko, hindi mo ako mapasaya. Hindi, tumawa ng malakas si Tang Moxon na napabuntong hininga, Hong Dachui, hindi, Wang Dali, hindi, Hong Dali, ano ang susunod na gagawin natin? Ngayong natapos na ang pambungad na mga linya, oras na ba para sa pambungad na kanta? Hindi ko inaasahan na ang aking integridad ay nawala. Hindi ko inaasahan na ang aking integridad ay nawala. Pagkatapos kumanta ng isang pangungusap, muling nagtawanan ang lahat. Okay, nagkibit-balikat si Hong Dali na walang magawa, malamang mali ang paraan ko ng paggawa ng pelikula. Napakahina ng tawa ninyo. May humagalpak na naman ng tawa. Sa huli, ang panganay na kapatid na si Lin Yanwei ang nagsalita, "Okay, everyone, stop laughing now and listen to the young master tell you the script. Let's shoot everything we can, but the young master said that this film will take a week 1 episode." Oo, lahat, halika. Isang grupo ng mga tao ang masayang nagtipon sa paligid ng Hong Dali. Tuyong umubo si Hong Dali, tumahimik, at seryosong nagsabi, ang pangalan ng episode na ito ay, Low Cost. Martial arts drama, ang background ng kwento ay tungkol sa isang magandang prinsesa na inagaw ng dyablo, at pagkatapos ay ang lalaking bida, bilang isang matuwid na kabalyero, ay pumunta upang iligtas ang prinsesa. Hindi ito espesyal. Pagkatapos ipakilala ni Hong Dali ang background ng kwento, may pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Moxon, marami sa kasalukuyang martial arts team na mga pelikula at serye sa TV ay may ganitong uri ng plot. Sabay-sabay ding tumanggo ang iba. Tumanggo din si Hong Dali, oo. Walang hiya siyang umamin. Pagkatapos ay narinig ko ang pagpapatuloy ni Hong Dali, sa simula, ang linya ko ay, ang pangalan ko ay Dang Daami, artista ako, at kumukuha ako ng murang martial arts drama. Nang magsalita siya, bahagyang itinaas niya ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mga mata. Si Ji, na may mukha ng zombie, kasama ang kanyang mga linya, ang epekto ay biglang naging nakakatawa. Kung gayon ano, pinigil ni Tang Moxon ang kanyang pagtawa at nagtanong. Pagkatapos, pumunta si Hong Dali sa gilid at kinuha ang isang plastik na larwang kutsilyo at hinawakan ito sa kanyang kamay, ito ang aking sandata. Natigilan ang lahat sa paligid. Nagulat na sinabi ni Tang Moxon, Dali, sa pagkakataong ito ay hindi ka nawalan ng kapalaran. Hindi ba't nakakuha ka ng isang anti-gong espada na nagkakahalaga ng kahit ilang daang libo? Tama iyan. Tumingin si Hong Dali kay Tang Moxon, kung gayon ang linya ko ay, ito ay masyadong mura, hindi ba? Pagkatapos ay ginaya ni Hong Dali ang tunog ng pagkislap ng sandata, ding. Sa pagkakataong ito kailangan natin ng mga cool na special effect, ang larwang espada na ito ay dapat kumikislap. Pagkatapos ay sinabi ko, ito ay mayroon ng ganitong katangian. Ano ang mali? Nagsasalita siya at nagsenyas. Ang pelikula mismo ay hindi mahirap ay film at puno ito ng tawanan. After just a few words, nagtawanan na ang lahat sa paligid niya. Nang hilingin ni Hong Dali ang isang lalaking may mahinang boses na tumakbo sa paligid na may maliit na pagtalon, kinurot niya ang kanyang lalamunan at sinabi ang klasikong linyang, wala akong pinagsisisihan sa aking buhay. Naisipan kong tumakbo sa ilalim ng paglubog ng araw sa araw na iyon. Ang nawawala kong kabataan, nang nagtatawanan ang lahat, bumagsak sila sa lupa at hindi na makabangon muli. Maging si Lin Yanwei, na palaging maamo at matikas gaya ng isang nakatatandang kapatid na babae, ay tinakton ang kanyang bibig at walang tigil na nakangiti. Nang matapos sabihin ni Hong Dali ang lahat ng nilalaman ng episode na ito, ang matubig na mga mata ni Tang Moxon ay kasing liwanag ng 200 watt na bumbilya. Hinawakan niya ang braso ni Hong Dali at patuloy na inalog ang kanyang maliit na katawan. Chuy, mula ngayon ay pupunta tayo dito para mag-shoot ng mga pelikula araw-araw pagkatapos ng klase. Paano na? Ang kanyang kaakit-akit na boses ay agad na nabighani sa lahat. Tila kailangan nating palitan ang ating pangalan ng Chuy sa hinaharap. Sa harap ng mga talento ni Tang Moxon, determinadong sumuko si Hong Dali, okay, sige, pumunta ka na lang dito pagkatapos ng klase. Kaya lang hindi masyadong magastos. Ang micro-movie na ito, hindi niya kayang sunugin ang pera kahit gustuhin niya, na labis na nagpa-depress kay Hong Dali. Ngunit sa kabutihang palad, mayroon pa ring science fiction na pelikula na, The Flash, at ang katapusan ng mundo upang tumulong sa pagsunog ng pera. Kung mag-iisip ako ng iba pang mga paraan, dapat kong makumplito ang gawain ng paggastos ng 15 milyong yuan sa isang buwan sa casual na paraan. Sa pag-iisip nito, medyo nasisiyahan si Hong Dali. Sa oras na ito, mahinang nagtanong si Lin Yanwei, Young Master, lahat tayo ay may magaspang na pag-unawa sa plot. Saan ang lokasyon ng paggawa ng pelikula? Dahil ito ay isang martial arts drama, tila hindi ito maaaring kunan dito. Lokasyon ng paggawa ng pelikula. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at iniisip kung saan kukunan. Pinaalalahanan ni Ling Xiaoyi sa gilid, Young Master, dapat ay maayos ang tuktok ng burol ng Fengyuan Lake. Ang Fengyuan Lake ay nangangailangan ng mga bundok at tubig, at ang kapaligiran elegante at tahimik, ito ay talagang isang magandang lugar para kunan ng mga pelikula. Ayan.
Sasang-ayon na sana si Hong Dali, ngunit biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, hindi. Paano mo palalampasan ang napakagandang pagkakataong mawalan ng pera? Naaalala ko na ang tuktok ng burol ng Fengyuan Lake ay napakalapit sa labas ng bundok Tianjin. Sa pag-iisip nito dito, gumawa ng mapagpasyang desisyon si Hong Dali, nakapag-desisyon na ako. Maghanap tayo ng magandang lugar para kumuha ng litrato. Saan? Nang marinig niya na hindi iyon Fengyuan Lake, naging curious ang lahat sa paligid niya. Sa labas ng bundok Tianjin. Tumawa ng malakas si Hong Dali, walang pagkakataong mawalan ng pera sa micro-movie na ito, kaya hahanapin natin ito sa venue. Nagpasya ako, bilhin natin ito sa labas ng Tianjin Mountain at mag-set up ng eksena. Mula ngayon, itong 1-1. Hindi ko inaasahan, nakukunan doon. Oh my God! Tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang mukha, upang makagawa ng maikling pelikula na nagkakahalaga lamang ng ilang daang libo sa kabuuan, kailangan mo talagang gumastos ng milyon-milyon o higit pa. 10-10 milyon para bilhin ang tuktok ng burol bilang venue. Hindi nakakagulat na si Tang Moxon ay nalulumbay. Kung inuupahan mo ang tuktok ng burol, maaaring nagkakahalaga lamang ito ng 10-10 libong yuan bawat taon, ngunit ang pagbili nito ay ganap na naiiba. Magkakahalaga ito ng hindi bababa sa daan-daang libo. Pagkatapos ng lahat, ito ang tuktok ng bundok Tianjin. Malapit ito sa lungsod at siguradong hindi mura ang presyo. Para sa isang microfilm na may kabuuang halaga na daan-daang libo, sayang ang pera sa pagpapatayo ng ganoong kalaking venue, lalo na ang tuktok ng burol na hindi ma-develop kahit gusto mo. Oo. Tumawa ng malakas si Hong Dali, iyon na nga. Xiaoyi, wala akong pakialam kung paano mo ito bibilhin. Anyway, ang tuktok ng bundok na iyon ay magiging akin na mula ngayon. Kabanata 70 dahil ipinanganak si Yu, bakit ipinanganak si Liang? Sky Blue Wings Cafe. Si Liu Mengzin ay malayang humawak ng isang tasa ng kape, pinag-cruise ang kanyang mga paa, at paminsan-minsan ay humigop. Napaka-elegante at gwapo niyang tignan kaya naman namula ang mga kabataang trabahador sa kafe at palihim na napapasulyap sa kanya. Sa mga tagalabas, pumunta lang ang batang ito para magpakitang gilas, pero sa totoo lang, Hong Dali ang iniisip niya. Ang Hong Dali na ito ay tila mas matalino kaysa sa inaasahan. Bahagyang ipinikit ni Liu Mengzin ang kanyang mga mata at pinitik ang coffee table sa kanyang harapan gamit ang kanyang mga daliri. Akala ko noong una ay malapit na sa perpekto ang plano ngayon, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ito nagtagumpay. Ang paglalagay ng mga tao sa mga panatikong tagahanga na iyon, naghihintay lamang sa batang ito na bumaba ng bus, siksikan siya ng mga tao, at kahit na hindi nila siya durugan hanggang mamatay, hahayaan man lang nilang magpagaling sa ospital sa loob ng ilang buwan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi bumaba ng bus ang batang ito. Napasimangot si Liu Mengzin, karaniwan, kung nandoon ako sa oras na iyon, sinumang lalaki ang magagalit kung may magtangkang nakawin ang babaeng bituin na kanyang sinanay. Pero hindi naman siya nagmamadali. Hindi kaya nakita niya ang plano ko. O talagang sobrang tiwala mo kay Lin Nainwei na sa tingin mo ay hindi ko siya maaalis. Nakakaproblema, marahang hinaplos ni Liu Mengzin ang kanyang mga templo, bakit napaka-confident ng lalaking ito. Pareho lang talaga ang background ng aming pamilya. Ang ganda niya talaga, pero hindi naman ako mas masama sa kanya. Sa mga tuntunin ng kakayahan, anong kakayahan mayroon ng isang alibughang tao? Naging maswerte lang siya para sumikat si Lin Nainwei. Anong kakayahan meron siya? Ganon ba ka-confident ang ganitong klaseng tao? Nagpatuloy sa pag-iisip si Liu Mengzin, posible bang mayroon na silang ganoong uri ng relasyon? Ang mga salita ni Lin Nainwei ay halatang para sa akin. Isang eksena lang. Mahinang sabi ni Liu Mengzin, mukhang kailangan na makilala siyang muli. Habang iniisip niya ito, isang bata at magandang babae ang nakaramdam ng pagkabalisa. Lumapit siya sa kanya at nagtanong na may namumula na puso, Sir, maaari ba akong umupo dito? Napakaganda ng dalaga, matangkad, mahahabang binti, matataas ang dibdib, at napakaselan din ang pananamit. Sa karamihan ng tao, hindi bababasa siya ang uri ng tao na namumukod tangi sa karamihan at may mataas na antas ng mga bumabalik na tao. Kung ibang lalaki pa ang lalapitan ng ganyang babae, tumibok ng malakas ang puso niya at nagyaya siya ng malakas. Ngunit bahagyang tumango si Liu Mengzin at nakangiting sinabi, Okay, please be quiet and try not to disturb my thoughts. Nang marinig ng dalaga ang pagsang-ayon ni Liu Mengzin, puno ng pagtataka ang kanyang mukha, at mabilis siyang umupo, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at paminsan-minsan ay naglakas loob na itaas ang kanyang ulo upang silipin siya, at pagkatapos ay ibinaba muli ang kanyang ulo. Gayunpaman, tila ganap na nakalimutan ni Liu Mengzin ang pagkakaroon ng babae. Umiral lamang siya sa kanyang mga isipan, kilalanin ang iyong sarili at ang iyong kaaway at hinding-hindi ka malalagay sa panganib. Talagang wala akong masyadong alam tungkol sa Hong Dali noon. Ngayon ay tila kailangang muling isaalang-alang. Kilalanin mo siya. Masyadong maraming overlap ang dalawang negosyo natin. Sooner or later, magkakaroon tayo ng laban. Hindi katakataka na malupit ako dahil sa magkaibang posisyon natin. Muli siyang humigop ng kape at tumingin sa dalaga sa kanyang katapat na matikas na tindig.
Nasilaw, naisip na lang ni Liu Mengzhen, well, may auction bukas ng gabi, bakit hindi mo siya anyayahan na sumama sa kanya? Ang batang ito ay palaging gustong gumastos ng pera, kaya sa palagay ko ay sasang-ayon siya sa isang magandang bagay tulad ng auction. Kung talagang pupunta siya, sa ito ay isang magandang oras upang tingnang mabuti at alamin ang higit patungkol sa kanyang karakter at estilo. Sayang, nagpa siya si Liu Mengzhen at walang magawang umiling, kung hindi dahil sa pagalit na ugali, ang maliit na talunan na ito ay talagang magiging mabuting kaibigan. Kahit papaano narinig ko na siya ay kadalasang mabait. Mula kay Sheng Yu, si He Shengliang ay maaari lamang ituring bilang isang kapalaran. Pagkatapos magdesisyon, inilapag ni Liu Mengzhen ang kanyang kape, tumayo ng dahan-dahan, at sumugod sa mesang nasa harapan niya. Bumulong ang batang babae, panahon na para umalis ako, Palm. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umalis nang hindi inaalis ang anumang ulap. Nabighani ang dalaga sa kafe. Pagod na ako. Sa loob ng Kaiwei Film and Television Entertainment Company, pagkatapos sabihin ni Hong Dali sa lahat ang mga pangunahing punto ng mga linya ng kumpletong episode ng low-cost martial arts drama, iniunat niya ang kanyang katawan at humihingal na sinabi. Umuwi ka na at matulog ka na. Kung tutusin, nasa 100 points na ang health index niya kaya syempre hindi siya mapapagod ng ganoon kadali. Ngayon nga lang ay natuto na siyang mabuti, at walang duda na magpanggap na lang siya minsan. Well, kung gayon hindi ka namin itatago na young master. Tumayo si Zhang Kai at ang iba pa, at mahinang sinabi ni Li Nianwei na parang isang nakatatandang kapatid na babae, young master, bumalik ka at matulog ng maaga. Ang iyong kalusugan ay hindi masyadong maganda kung tutuusin. Huwag magpuyat. Huli na. Oo, alam ko. Ngumiti si Hong Dali at sinabi, tapusin natin ang animation ng theme song sa simula ng, hindi inaasahan, at pupunta tayo sa Tianjing Mountain para kunan ang lokasyon bukas. Pagkatapos ipaliwanag ang bagay na iyon, ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, okay, hindi na kailangang paalisin siya, sige lang. Kaagad, ang siyam na malalaking paa ng aso ay nagbukas ng daan sa kanyang harapan, at hinailan ni Hong Dali si Tang Moxen upang sumunod. Lumabas ako at sumakay sa kotse, pero tumigil silang lahat bago pa ako makalayo. Liu Mengzhen. Habang nakatingin sa binata na nakasandal sa asul na supercar, bumulong si Hong Dali, anong ginagawa ng lalaking ito dito ng gabing-gabi? Karaniwang hahanapin niya ang kapatid kong si Nianwei habang wala ako, tama ba? Nang makita ang motorcade ni Hong Dali, ang kanyang buhok ay dahan-daang lumilipad sa hangin sa gabi, at ang patay na gwapong si Liu Mengzhen ay dahan-daang lumakad, na may eleganteng poster na walang anumang bahid ng kasalanan. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa harap ng sasakyan ni Hong Dali. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at tinapik ang bintana ng sasakyan. Ngumiti siya at sinabing, Master Dali, maaari ka bang magsabi ng ilang salita? Bueno, hindi mo na kailangang lumabas ng kotse, ilang salita lang. Igulong ang bintana. Tiningnan ni Hong Dali ang napakagwapong mukha na iyon at malungkot na sinabi, alam mo ba na sa sandaling makita ko ang iyong mukha, pag-iisipan ko kung paano gawin itong parang gulo, upang hindi ka maging kasing gwapo ko. Haha, nagbibiro si Master Dali. Walang binanggit si Liu Mengzhen tungkol sa nangyari kanina, at mahinang sinabi, si Miss Nianwei ay inaalagaan na ni Master Dali, kaya hindi ko maalis ang kanyang kagandahan. Nandito ako para hintayin ka. Itatanong ko lang, magkakaroon ng maliit na private reception sa ika-26 na palapag ng Mingjing Building sa alas 7 ng gabi pagkatapos ng charity, at may charity ba si Master Dali bukas? Auction. Tanong ni Hong Dali sa simula. Hindi ako masyadong masigla, ngunit nang marinig kong may auction, biglang nagningning ang aking mga mata, magkakahalaga ba ito? Ayos lang. Tumango si Liu Mengzhen, sinasabi na ang halaga ng auction ay humigit kumulang daan-daang libo hanggang ilang milyon. Hindi ito masyadong mahal. Pupunta ako. Mapagpasyahang tumango si Hong Dali. Mga auction, daan-daang libo at milyon-milyong bagay, hayaan mo akong kunin ito lang ang perpektong lugar para gumastos ng pera. Ang ganoong numero ay pasok sa aking kakayahan. Gaano man ito kataas, ito ay higit sa 10 milyon. Hindi talaga ako makabili nun. Naligtas ang aking munting ari. Eto na, hindi pa nakakapunta si Hong Dali sa isang auction site sa buong buhay niya. Kapag naiisip ko ang eksena ng pagtataas ng karatula para tumaas ang presyo kapag nagsusubasta ng mga bagay, 1 milyon. Magdadagdag ako ng 1 milyon. Mag-aalok ako ng 4 na milyon. Kahanga-hanga iyon. Nakakatuwa. Sa oras na ito, naisip ito ni Hong Dali at biglang nagtanong, nga pala, bakit mo naisip ang imbitahan ako? Sinabi ni Liu Mengzhen, Master Dali, sa palagay mo ba ay isang magandang hamon ang auction? Hey, tumango si Hong Dali, naiintindihan ko, hindi talaga ako natatakot sa sinuman pagdating sa pagkawala ng pera. Well, tumango si Liu Mengzhen at nakangiting sinabi, kung gayon, hihintayin ko ang pagdating ni Master Dali. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.